Lily, nakuha ko na ang tiket sa arko. Pwede na tayong sumakay ng magkasama. Ang galing mo, mahal. Dali, ibigay mo sa akin ang tiket. King Feng, maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Lily, huwag kang magbiro. Tara na, sumakay na tayo. Mamaya magsasara na ang pinto ng arko. Lily, sino siya? Ako si Chen Kai, ang unang pag-ibig ni Yali. Nag-aral ako sa Nihon bago. Panandalian kaming naghiwalay. Ngayon, bumalik na ako. Kung siya ang una mong pag-ibig, ano ako? Nagpakahirap akong magtrabaho para sa'yo. Nag-ipon ako ng puntos para makuha tong 2 tiket ng arko. Ayaw mo nang sumama sa akin. Ibalik mo ang tiket. Bawal tumawid kung wala kang tiket ng arko. Niloko nila ako, kinuha ang tiket. Hindi mo ba nakita? Tama na, kung wala kang tiket, umatras ka. Yali, tingnan mo, na-offend na yung simp boy. Nakakainis siya kapag nakikita ko. Kung hindi lang sa 2 tiket, matagal ko na siyang iniwan. Ako pa dapat ang unang nagpaalis sa kanya. Ay hindi. Ano yun? Bakit nagkaganito? Hindi ba nalunod na ako noon? Bakit ganito? Bumalik ako sa laot. 1 taon bago sumiklab ang sakuna. Nagsimula ang Global Crust Movement. Simula ngayon na yan. Bilis tumaas ng level ng dagat. Malinaw na ang sakuna matapos ng 8 buwan. Lahat na pilitang pumasok sa Ocean Era. Doon pa lang nagsimulang maghanda ang mga bansa. 2 arko lang ang nagawa ng Dragon Country. Naglayag ang arko sa dagat. King Feng, natanggap ako sa kumpanya ko para sa internship. Ito ay isang joint venture ng Nihon at China. Ang taas ng sweldo dun. Zhao Yali, Chen Kai, lahat ng utang ninyo sa akin sa nakaraang buhay. Babayaran ko ng higit pa sa buhay na to. Pero ang mahalaga, mabuhay muna tayo ngayon. Kailangan kumilos na ang bansa para labanan ang Ocean Apocalypse. Dapat kontakin ang gobyerno. Hello. Hi, Lilang. Sa 1 taon, papasok na ang mundo sa Ocean Era. Para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Gusto kitang makausap agad. Sino ka at paano mo nakuha ang number na to? Ako si King Feng, engineer ng Future Art Project. Alam ko, may tama ka sa kaliwang balikat galing sa mga drug dealer. Mahilig kang makinig ng opera. May apo kang si Lin Wanqiu. Paano mo nalaman iyon? Manatili ka lang dyan, magpapadala ako ng tao para sunduin ka. Tama, ikaw si King Feng. Sige, magkwento ka muna ng info mo. Galing akong hinaharap, nag-reincarnate ako. Sunod, lulubog ang lupa dahil sa paggalaw ng crust. Tatabunan ng dagat ang kalupaan. Kaunti lang ang makakapasok sa arko at mabubuhay. Kailan nagsisimula yung crust movement na sinasabi mo? Simula ngayon. Yung mga lindol mga unang buwan normal pa. Pagkalipas ng 8 buwan, Nihon unang lulubog. Saka 1 taon pa, lulubog na lahat ng lupa. Anong ngayon na magsisimula? King Feng, alam mo bang may kapalit yung pagsisinungaling? Sa kalahating oras, magkakaroon ng magnitude 8.8 na lindol sa Sydney, Australia. Kung di kayo maniwala, pwede nyo check mamaya. Sa kalahating oras, imposible yan. Kahit pinakamodernong teknolohiya, ilang minuto lang ang advance warning sa ngayon. Lindol wave lang ang kaya nating hulaan. Kahit anong mangyari, may resulta na sa kalahating oras. S-connect ang satellite. I lock ang Australia area. Ano? Grabe, totoo ngang lumindol sa Sydney, Australia. Totoo nga kaya ang pagbabalik ni King Feng at Ocean Apocalypse. King Feng, sabihin mo nga plano mo. Unang plano, gumawa ng hindi bababa sa 1,000 na arko. Paghahanda sa pagbaha ng dagat. At magtayo ng 500 underground cities. Ito ang drawing ko, makikita sa mapa yung mga pwesto. Dito, mas less ang epekto ng sakuna. Pwede nang magtayo ng underground city ng maaga. Mag-imbak ng supply sa simula, at lipat lahat ng tao sa underground city sa huli. Ito ay para sa Dragon Country at para sa sangkatauhan. Mas mabuting maniwala na lang, kaysa hindi maniwala. Simula ngayon, itatatag ang Ocean Era Project. Si King Feng ang project leader. May pinakamataas na kapangyarihan sa desisyon. Direktang mag-ulat sa akin at kay Xuxiang. Sisiguraduhing matatapos ang mission. Imposible yan, puro warning ang sinasabi niya. Sino ba yung batang yan, saan ba galing? Nagsasabing magugunaw ang mundo. Pero pinaniniwalaan siya ng mga leader natin. Pinapautusan pa tayo tumulong sa kanya kahit busy tayo. Nakakatawa siya, sobra. 1 lindol lang, todo panic agad. Ginawan pa ng apocalypse plan. Parang na-brainwash lahat ng matatandang opisyal. Ako si King Feng, head ng Ocean Era Project. 3 pangunahing gawain natin sa department. Ark, Underground City, at Satellite Constellation. Sandali lang. Gusto kong malaman saan mo narinig yung balita. Gusto mong tigilan ang pag-unlad ng buong bansa at gumastos ng trilyono para lang sa end times. Alam mo ba ang epekto pag mali ka? 1 buwan mula ngayon, magkakaroon ng magnitude 1.0 na lindol sa Dubai, TS country. Naku. Bago iyon. Pwede kayong di maniwala ngayon. Pero kailangan sumunod sa plano ko. Hindi ito usapan. Utos 2. Sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa iyong dulo. If
Makinig na sa mga gagawin. Di ba sabi mo may lindol? Isang buwan na ang nakalipas. Nasaan na yung lindol? May kutob ako, binayaran ka ng dayuhan. Guguluhin mo ang ekonomiya ng bansa namin? Itigil lahat ng proyekto ngayon. Hintayin ang investigasyon ng mga ahensya. Kalma lang, umupo muna kayo. May 10 minuto pa. Eh, hanggang sa ganitong oras na. Gusto mo lang pahabain ang oras? Kung walang lindol sa 10 minuto, ikaw ang pinakamalaking kriminal sa kasaysayan ng Huaxia. Ano, totoo pala ang lindol? Paano nangyari yun? Tunay nga, lumindol sa Dubai. Sakto pati oras, lugar, lakas ng lindol. Kaya pa palang mag-predict ng lindol. Ibig sabihin, baka totoo rin ang Ocean Apocalypse. Kin Minister, mali ako dati. Nag-doubt ako sa totoo ng Apocalypse Plan. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Director Lee, hindi kailangan humingi ng tawad. Hindi na to panahon para magdiskusyon. Makaraan ang 3 araw, magkaka-tsunami sa baybayin ng probinsya ng Taiwan. Kakalans lang ng lindol sa Dubai, may bago na namang sakuna agad. Kailangan nang i-evacuate ang buong probinsya. At ipahayag ang apocalypse warning sa bansa. Sama-sama lang tayo malalampasan ang sakuna. Pag nagtulungan ang lahat, mga manonood, breaking news po kami ngayon. Ayon sa gobyerno, magkakamalaking tsunami sa Taiwan na confirm na sa 3 araw. Ito'y senyales ng Ocean Apocalypse na darating sa loob ng 1 taon. Babala na ito para sa Ocean Apocalypse. Ocean Apocalypse. Di naman siguro totoo yun. Di magbibiro ang gobyerno sa ganito. Siguradong mangyayari ang tsunami sa 3 araw. Eh kung may tsunami, anong magagawa? Bundok naman ang nasa kanluran natin. Natural na pader na iyon. Baka may gumagawa lang talaga ng problema. Kahit mamatay ako, hindi ako aalis sa Taiwan Province. Minister Qin, halos lahat ng tao ay nailikas na. Pero mayroon pa ring hindi nagtitiwala sa atin. Kung pilitin natin, baka magdulot ng gulo. Subukan nyo pa rin kumbinsihin sila. Pero pag dumating ang oras, kailangang isara ang lungsod. Kung hindi, mas marami ang mamamatay. Tingnan mo, walang tsunami dito. Pawang kasinungalingan lang lahat yan. Kayong mga duwag talaga. Walang kwenta ang mga alon. Ay naku. Takbo na. Impossible. Ang laki ng alon. Totoo yan, totoo nga. Noong una, hindi rin ako naniwala. Halos naiwan ako sa Taiwan. Buti na lang nailikas kami ng bansa agad. Ate, huwag kang ganyan. Tungkulin talaga namin ito. Salamat sa inyo, nailigtas nyo kami ng anak ko. Salamat sa bansa na iniligtas kami. Ngayong may kalamidad, handa akong ibigay lahat ng ari-arian ko. Para sa pagharap natin sa marine apocalypse na mangyayari sa 1 taon. Kahit maliit na tulong lang. Ako rin, ibibigay ko lahat sa bansa. Wala akong pera, pero may lakas ako. Basta kailangan ng bansa, gagawin ko kahit ano. Electrical engineer ako. Pwede akong magtrabaho ng libre. Basta may pagkain at matutuluyan. Malaking truck driver ako. Hindi ko rin kailangan ng sahod. Ako ay medical staff. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Kasama rin ako. Sa gitna ng sakuna, dapat magkaisa tayo. Handa na ang suporta ng ika-7 distrito. Susunod na yugto. Natapos na rin ang welding ng katawan ng barko. Mas malaki ito kaysa sa dati kong hinang na aircraft carrier. Ika-9 na batch ng Starlink satellites, pumasok na sa orbit. 18 na global surveillance ang nasasakop ngayon. Prime Minister, pwede ba namin marinig ang opinyon nyo tungkol sa malawakang pagtatayo ng end times facilities ng Dragon Country? Ano ang masasabi nyo? As at listen, ang daming sakuna taon-taon sa buong mundo. Dragon Country lang ang tinamaan ng tsunami. Takot na agad sila na parang end of the world na. Kami sa Japan, taon-taon may lindol. Kung ganun, matagal na dapat end of the world sa amin. Hahaha nga, sanay na kaming mamuhay sa end of the world taon-taon. Sobra namang iyon ng Dragon Country. Walang talaga magkakaroon ng end times. Ang laki ng kilos ng Dragon Country. Siguradong may tinatago silang bagong armas. End times, baka na lang yan ng Dragon Country. Pag ginastos natin ang pera sa walang silbing arcs at paggawa ng underground base, pupulutin sa kangkungan ang ekonomiya natin. Kung totoong may apocalypse, bakit hindi bumili ng maraming international resources ang Dragon Country? Nakaredy na lahat ng pagkain namin. Kung gusto nyo kami maniwan, bumili muna kayo. Hahaha. Ayun.
Gusto ko pa sanang bigyan kayo ng daang palabas, pero kayo mismo ang naghahanap ng gulo. Kung ganun, hindi na ako magpapakabait. Hindi ka panipaniwala, mabuti pa kami nagbabahagi ng babala tungkol sa katapusan ng mundo. Hindi lang sila hindi nagpapasalamat. Pinagtatawanan pa tayo. Magkakaiba ang posisyon ng bawat bansa. Kung walang naniniwala, ayusin na lang natin ang sarili natin. Lolo Son, huwag ka na magalit. Yung pangutya nila ay pagkakataon para sa atin. Ibig mong sabihin, kapag hindi nila pinaniwalaan ang sakuna, syempre hindi sila mag-ipon ng resources. Dahil doon, mabilis nating mabibili ang bakal at bigas nila, pati na ang langis at iba pang importanteng gamit. Mas marami, mas maganda. Hindi sila naniniwala sa sakuna. Kung iiwan lang sa kanila yung resources, masasayang lang. Buti pa bilhin natin lahat. Mas marami pa tayong matutulungan. Gawin natin ang sinabi ni King Feng. Simulan agad ang global resource acquisition. Basta bilhin, walang pakialam sa cost. Dapat matapos lahat ng pagbili ng core resources sa loob ng 3 buwan. Nagbid si Dragon King ng 300 bilyon. Seryoso ba sila? Hindi naman ganoon kamahal ang batch na ito ng bakal. Mas mataas na ng 20 ang presyo ng longgo. Para itong pag-abala sa merkado. Yayaman tayo, tanga at mayaman ang mga tagalonggo. Hehe, totoo nga sila. Hahaha. 300,000 toneladang bigas. 600,000 toneladang bakal. 100,000 toneladang langis. Tama ang bilang. Haha, magandang partnership. Magandang partnership. Sir Commander. Lately, baliw-baliwan ang longgo sa pagbili ng resources sa mundo. Sa tingin nyo, ano ang dahilan nila? Haha, nagpapalusot lang sila. Nagkukunwaring end of the world ang China. Ang totoo, gusto lang nilang lokohin tayo para sumabay. Pabagsakin ang ekonomiya natin. Ganun pala. Tama, tama. Malaki rin naman ang China. Paano nila nagagawang makapal ang mukha nila? Akala ng China maluloko nila tayo. Hindi nila naisip na tayo ang mag-pro-profit. Ibebenta natin ng mataas lahat ng resources sa kanila. Aba, siguradong nagsisisi sila ngayon. Hahaha. Stop, Whitesnake. Stop, Whitesnake. Imposible yan. Nasa inland tayo. Dahil ba sa lindol na ito? Na idinulot sila mula sa malalim na dagat dito. Umusog pa ang continental plates. Baka magnitude 12 na lindol ito. Baka totoo nga ang sinasabi nilang Longgo Apocalypse. Minister Sam, tama na naman kayo sa prediction ng sakuna. Dati, nagduda pa ako sa inyo. Ngayon, parang napakabata ng isip ko noon. Nga, kung hindi kayo naghanda noon pa, siguro patay mali rin kami katulad ng Siangguo. Walang alam gawin. Hindi ito ang oras para magsenti. Warning lang ang sakuna sa Siangguo. Mas malang krisis ang darating. Ipaalam sa lahat ng departamento. Bilisan ang paggawa ng ARC at bagong underground city. Konti na lang ang oras natin. Konti na lang, Kinglong Arcs no 71 to 100. Within this month na pwedeng gamitin. Natapos na ang stock ng supplies sa Underground City 307. 70 nito ay stock ng bigas. Kayang suportahan ang 100 milyong katao sa loob ng isang buwan. Magaling na trabaho. Salamat sa sipag nyo. 55433. 221 stop ignition. Bilis. Darating na ang final Earth movement down. Kamakailan, may sunod-sunod na pagyanig sa silong dagat ng East Sea. Simula ng Marine Era Project Office natin. 8 na ang buwan ang lumipas. Malapit na ba yung tinutukoy mong ultimate crust activity? Matapos ang 3 araw. Magkakaroon ng hindi pa nangyaring wipeout tsunami sa East Sea. Lulubog ang buong Japan, pati ilang probinsya sa coastal area natin. Magraranas din ng matinding epekto. Dapat paalisin agad ang mga tao sa 5 coastal provinces. Ang matatanda, mahina, bata't disabled, diretso sa arka. Yung mga matitira, pumunta ng Kangking Plateau. Matagal tayong naghanda. At heto na nga, dumating na rin. Simulan agad ang coastal evacuation plan. Escort ng buong army para sa lahat. Siguraduhin lahat ng tao ay mailikas ng ligtas. Magpapakawala ng super tsunami ang probinsya natin. Lahat ng residente, sundin ang community number. Pumunta sa designated area para lumikas. Dahan-dahan lang, mag-ingat. Salamat po, walang anuman po, tita. Tungkulin po namin ito. Nagkukunwari na naman ang Longgo. Isang malaking peking evacuation. Para maloko tayo at sumunod na rin.
Nakakatawa talaga, walang basehan sa agham ang ganyang panik. Wala tayong dapat gawin. Panoorin na lang natin. Tingnan natin ang trip ng Longguo. Ang laki ng galaw ng Longguo ngayon. Baka may alam nga sila. Impossible, hindi na pre-predict ang Lindo. May tinatago ang Longguo. Ano kayang plano nila? Nagpadala na ako ng tao sa Longguo para mag-imbestiga. Akala nila maluloko nila tayo. Kalokohan, ahead is the command area. Pakipakita ng pass po. Kami po ang reporters ng Donging News. May usapan na kami kay Minister King. Ito ang aming interview permit. Pwede na bang dumaan ngayon? Lesiu, mga tanga kayo. Talaga naniniwala sa end of the world. Pasok po. Hello, kayo po ba si Chief Kin? Ako po si Zhao Yali ng Donging News. Kukunin po sana namin ang statement nyo. Qin Feng, bakit ikaw? Qin Feng, bakit ikaw? Qin Feng, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwede dito? Ikaw ba si Qin Feng? Interviewin po sana namin si Minister Qin. Lesiu. Huwag mong sabihin ikaw si Minister Qin. Kinglong Arc Group isa, report the evacuation progress. Received, Kinglong Arc Group isa. Nailikas na lahat ng tao mula Kinglong Arc no isa-isa 0. Total 8.3 milyon tao ang na-accommodate. Handa na anytime sa tsunami. King Feng, ikaw pala talaga ang leader. Hindi ka namin makontak nitong mga buwan na to, King Feng. Nag-alala ako sa'yo. Naging boss ka na, hindi mo na ba ako mahal? Nagpapanggap ka na naman na inosente. Hindi pa ako nakakabawi sa galit ko sa inyo nung nakaraang buhay. Kayo pa ang kusang lumapit dito. Kung ganun, sige, magkaalaman na tayo ngayon. Hindi totoo yan. Trabaho ko kasi ay may kinalaman sa sikreto ng bansa. Kaya alam ko na, mabigat ang misyon mo sa panahon ng end times. Siguradong mahirap para sa'yo. Okay lang na hindi mo sabihin sa akin. Hindi, nagkakamali ka. Wala naman talagang problema. Mga kwento lang ang apocalypse ng dagat. Gusto lang nilang pabagsakin ang ekonomiya ng Eastern Navy at least. Pati itong malawakang evacuation, pareho lang din. Peke nga pala ang apokalipse. Sa wakas, makakagawa na ako ng malaking ambag. Itong si Qin Feng, matindi talagang tagahanga. Basta konting landi lang iyali sa kanya. Sigurado, aamin yun ang lahat. Lily, wag mong ipagsabi ito kahit kanino. Malaking gulo ang mangyayari. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Qin Feng, kailangan ko nang umalis. Huwag kang mag-alala tungkol sa report. Gagawa ako ng bagong balita. Hindi kita ipagkakanulo. Naniniwala ako sa'yo. Hindi kita ipagkakanulo. Yixan, kung hindi mo ako pagtataksilan. Paano ako makakaganti sa'yo? Zhao Yali, Chen Kai. May utang kayo sa akin dati pa. Ngayon, buhay niyo ang pambayad. Ano bang sinabi sa'yo ng tanga si Qin Feng? Sabi niya, peke lang ang apocalypse. Lahat daw ito ay kasinungalingan. Kapag naibalik natin ang balitang ito, siguradong gagantimpalaan tayo ng Guoxiang. Ayos. Mag-a-apply na ako bilang mamamayan ng Nihon. Bay na talaga sa pagiging Tagalonggo. Sarado na ang coastline. Sumama kayo agad sa convoy papunta sa safe zone. Anong safe zone? Walang apocalypse ng dagat. Totoo pala ang tsunami, paparating na. Magtiwala kayo sa bansa, haha, magiging Nihonjin na tayo. Magtiwala man sa bansa, sa Nihon pa rin kami naniniwala, hindi sa'yo, kayong puro kasinungalingan. Longgo, tapos na ang evacuation. Lahat ay magtipon-tipon sa Liberation Road ngayon na. Dali, magkita-kita na. Kung Nihonjin na kayo, bahala na kayo dyan. Tara, alis na tayo. Nan, mga hangal na tao. Chen Kai, uwi na rin tayo. Nan, huling beses ko na ito, nakakatungtong ako sa maruming lupang ito. Hindi na talaga ako babalik. Tapos na ang konstruksyon ng 10,000 arcs. Ang dagdag na 2,000 ay tapos sa loob ng 2 buwan. 500 underground cities tapos na halos lahat. 72 na ng Blue Star ay sakop ng satellite Starlink. Ocean Era Project. Mabilis ang progress, halos 3 buwan ahead na. Mukhang kaya natin lampasan ang apocalypse ngayon. Ano ang next priority? Bukod sa mga di pa tapos na projects. Kailangan pa natin ng maraming armed patrol boats. Ibig mong sabihin, magkakagyera pa after apocalypse. Ang pinakadelikado pag apocalypse ay mga tao mismo. Dahil sa survival, lahat gagawin ng tao para mabuhay. Tama ka. Matagal na tayong naghanda. Hindi to para ipakabig sa iba. Sundin lang natin plano mo. Ha ha ha, cheers, 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 Ginoong Badha statue. Puro sa buwatan lang ng Longgo ang lahat ng ito. Sinadya nilang siraan tayo gamit ang mga chismis. Ha 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 ha, sabi ko na, hindi magtatagal ang Longgo sa dagat. Miss Zhao at King Kaijun, malaki ang nagawa ninyo para sa Nihon. Anong nangyayari? Lindol? Hindi ito normal na lindol. Ang lakas ng yanig. Impossible. Baka nga may apocalypse talaga. Super disaster din pala. Naloko tayo nung Qin Feng na iyan. End of the world na talaga. Umalis ka agad, huwag sumuko. Helicopter ng ating bayan. Chen Kai, bilisan mo. Bitawan mo, may mahalagang impormasyon kami para sa bayan. Tulungan niyo kami. Importanteng balita. Ito ang maling balita na dinala ninyo pabalik. Dahil dito, lubos na naglaho ang bansa naming Donging.
Ngayon, hindi panahon para maghanap ng may kasalanan, Gao Xiang. Sinadya ng Dragon Country na iligaw tayo, kaya lumubog ang Donging. Dapat natin silang panagutin. Kami ay mga ninja, mabubunyag namin ang masamang layunin ng Longgu. Magkaisa ang mga bansa para mag-pressure. Pilitin ang Longgu na magbayad ng danyos. Itaas mo yan. Ganito na ba ang katapusan ng mundo? Naglaho agad ang bayan ng Donging, buti na lang may babala mula kay Minister Qin. Kung wala, maraming tao mula sa coastal cities namin. Siguradong maraming mamamatay. Noong nakaraang buhay, ang tsunami na to, nagresulta ng bilyon-bilyong pagkasawi sa baybayin ng Dragon Country. Mabigat ang pinsala sa tao at resources. Ngayon, pamumunuan ko ang lahat ng Dragon Country. Sama-sama tayong lalaban at mabubuhay ng buo sa sakuna. Kamusta po kayo? Narinig namin na dumaan sa malakas na tsunami ang Donging. Pwede bang ikwento nyo kung ano nararanasan nyo ngayon doon? Wala na, lahat na wala na. Nakita ko ang pagputok ng Mount Fuji. Naghiwalay ang lupa, parang mas mataas pa sa bundok. Patay lahat ng kapamilya ko. Kami lang sa bangkang ito ang nakaligtas. Ubus na ang aming bayan. Niloko kami ni King Feng. Mali ang ibinigay niyang impormasyon. Dapat managot ang Dinggu at Yan Gifi sa pagkawala ng aming bansa. Alam ng Donggu ang totoo. Bakit hindi nila kami binigyan ng babala? Noon hindi kami naniwala. Hindi mo man lang pinilit na sabihin ng mas madalas? Nanawagan akong magdaos ng pulong ng iba't ibang bansa. Sama-samang kondenahin ang Dragon Country. Ang malalaking bansa dapat responsable. Bilang isa sa 5 pinakamalalaking bansa, ang Dragon Country. Wala man lang pakialam na dapat dala ng isang malakas na bansa. Ang mahalagang impormasyon tungkol sa disaster warning. Hindi pwedeng sa Dragon Country lang. Inirerekomenda kong ibigay ng Dragon Country ang kanilang paraan ng pagbibigay babala. Walang plano ng arko. Paano kami gagawa ng arko kung walang plano? Dapat ibigay ng Longgu ang plano ng walang kondisyon. May mga maliliit pang bansa na walang kakayahang gumawa ng arko long. Dapat magbigay ang bansa ng 5,000 na arko para sa lahat. Sa harap ng katapusan ng mundo, dapat tayong magtulungan. Kanina lang, nagdaos ng press conference ang Prime Minister ng Donging sa Hawaii. Sinabi nilang niloko daw natin sila sa warning ng apocalypse. Ngayon, pinipressure tayo ng ibang bansa sa diplomatiko. Pinipilit tayong bayaran ang mga magnanakaw sa buong mundo. Dati, mabuti ang loob natin na magbigay babala. Wala ni isa ang naniwala na darating ang katapusan. Ngayon, narito na talaga ang apocalypse. Hindi sila makagawa ng arko, kaya gusto nilang agawin ang sa atin. Magkatulungan daw. Maganda pakinggan. Ano ang maitutulong nila sa atin? Puro hingi lang sila. Nabubwisit ako kay Xiaoyali na trader. Huwag niyo na silang pansinin. Sunod-sunod na kalamidad sa buong mundo. Lalong nag-iinay sila. Mas mabilis silang mamamatay. Tapos na ang imbakan ng goods sa silong 371. Request para sealed storage. Natanggap, payag, seal. Sa wakas nahanap din. Ito lang ang uri ng snow sculpture na matatagpuan sa sobrang lamig na lugar. Hindi madaling hulihin ang mga iyon. Naitala na namin ang mahigit 1,000,000 uri ng hayop. Sayang at kapos ang oras. Sa bilis ng trabaho ngayon, bago ang apokalipse, lagpas 3,000,000 species ang tuluyang mawawala. Gawin na lang ang makakaya. Mas maraming species na masasalba. Mas malaki ang pag-asa sa pagbawi ng kalikasan sa hinaharap. At mas mabilis ang pag-unlad ng besyensya. Minister Qin, tapos nang gawin lahat ng 20,000 na maliliit na submarine. Kasama rito ang 16,000 na pang-survey. May day sonar at deep sea sampling equipment. 4,000 na battle submarine. May torpedo at maliit na laser cannon. Pang-escort at anti-submarine mission. Agad na mag-beer siren ang mga staff. Siguraduhin na lahat ng sub ay magagamit. Extra build ang 2 special grade arko na to. Yan ang Yandi at Huangdi. Ginagamit ang Yandi para sa matataas na pinuno tulad ni Eng Elin. Exclusive naman ang Huangdi para sa ating Ocean Era Project team. Kakatapos lang nitong linggo, nasa adjustment testing pa. Eksperto si Minister Qin dito. Sumama ka na rin. Tingnan natin. Bigyan niyo kami ng suggestions. Tara, akyat tayo at tingnan. Ang Huangdi at Yandi Arc. Pinakamodernong composite armor ang gamit. May state-of-the-art command system sa loob. Hologram comms at independent power. Walang limitasyon ang central power supply. Paano ang armaments? May 108 torpedo na may peace warhead ang weapons. May pinakamalupit na electronic jamming system. At 200 na maliliit na escort boat. Sa lakas ng mga to, kayang pabagsakin ang kahit isang normal na bansa bago ang end times. Minister Qin at head ng ARC team, nag-a-apply na A-Connect ang video. Connect, reporting na. 2,500 ARC ng Kinglong team. 200 dito ay ready na for civil relocation. 2,300 pwede nang gamitin sa anumang oras. White Tiger team, natapos ilipat ang 180 na ARC. 23,200 na tira, pwede nang gamitin kahit kailan. Black Tortoise team, natapos ilipat ang 170 ARC. 2, 3, 1, 0 na natitira, ready anytime. Vermilion Bird team, natapos ilipat ang 220 ARC. 2,280 na natitira, ready na rin. 12 DE at 5 DE team, 240 combat ARC na lahat nakapwesto. Handa na kami. Magaling ang trabaho nyo. Patuloy lang sa pagbabantay. Reporting, Minister Kai. Isang team ng mga ecologist namin, habang nangungulekta sa Australia. Hinuli ng Aussie government bilang illegal hunters. Ha? May pirmahan na tayo noon pa sa kasunduan ng pagbili ng biological resources. Mandaraya sila. Reporting sa leader ng Australia. Request video connection.
mga tao mo nang huli sa amin ng iligal. Bilang kabayaran, 2 arko lang hinihingi namin, di ba patas yun? Leader, gusto niyo bang wasakin ang kontrata? Resources ngayon sa end times, hindi na pareho sa panahon ng kapayapaan. Hindi ba, Minister Kin? Nasaan ang mga tao namin? Gusto ko silang makausap. Pwede niyo na silang itaas dito. Mas okay pa iyon kaysa sa mga hayop na ito. Minister Kin, nakita mo na ba? Ligtas pa ang mga tao mo. Ipadala niyo agad ang ARC dito. Palalayain ko sila kaagad. Minister Kin, ang sundalo ng Longgu ay mas piniling mamatay kaysa sumuko. Huwag mag-alala sa amin. Gustong patayin ng Tea Country ang mga tao namin. Tinakot pa ang aming bansa. Brothers, anong gagawin natin? Sakripisyo para sa bayan, walang pagsisisi sa pagkamatay. Harangin sila dali. Sira ulo ba kayong mga sundalo ng Longgu? Hindi na sumuko, hayaan na. Bakit mas gusto niyong magpakamatay kaysa magpaalipin? Mga kababayan, huwag sumuko. Ang mga arko lang yan, wala yan. Kayo ang tunay na kayamanan ng Longgu. Ano man ang kailangan, ibabalik kayo ng bansa ng ligtas. 2 arko lang ba kailangan? Pwede kaming magbigay. Basta ligtas lahat ang mga tao ko. Kung hindi, wag na lang. Hintayin ang wakas ng mundo. Unahin ka munang sirain ang Dragon Country. Ano ba, bakit kayo nagkukunwari pa? Malapit na ang katapusan. Kahit siya, mahihirapan ng mabuhay. Kaya mo ba akong buhayin? Haha, walang problema. Pero kung hindi ko makita ang arka sa loob ng 7 araw, wag niyo na akong sisihin kung maging malupit ako. Talagang ibibigay ni Minister Xing ang 2 arka sa kanila? Anong dapat kong gawin? Ang mga siyentipiko at sundalong iyon ay pag-asa ng bansa. Mas mahalaga ang kaligtasan nila. Meron tayong higit 1,000,000 arka. Pero kung ibigay natin sa Austria, baka tularan ng ibang bansa, ireretain nila ang mga tao natin. Kapag na-hostage tayo, anong gagawin natin? May mga team tayo sa iba't ibang panig ng mundo. May mga taga-kolekta at resource survey din tayo. Paano kung lahat sila ma-hostage din? Hindi talaga sasapat ang mga arka natin. Napanood ko na lahat ng tawag ni Ting Feng kanina. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero ang awa ay di bagay sa pamumuno. Minsan kailangan nating magsakripisyo. Alam ko ang prinsipyo. Pero kung Austria lang ang wasakin, hindi matatakot ang Amerika, lalo na yung mga bansang sakim. Sabihin mo ang ideya mo. Pagkalipas ng 7 araw, matutunaw ang yelo sa Antarctica. Magdudulot ito ng super tsunami na lulunod sa Austria. Gusto kong lagyan ng remote self-destruct sa 2 arka na ibibigay sa Austria. Idadagdag natin ang long-distance self-destruct program. Pagligtas na ang mga tao natin, sisirain ang arka. Hayaan mamatay ang mga Austrian dahil sa sakuna. Natural na mawawala ang pagnanasa sa atin. Sa ganitong paraan, maiintindihan ng iba pang bansa kahit makuha ang arka natin. Hindi rin sila mabubuhay. Magandang ideya ito. 2 arka kapalit ng buhay ng mga tao natin. At masisiguro nating wala nang magtatangkang agawin ang arka natin. Tama, 1 hakbang, 2 resulta. Ikaw pa rin ang pinakamagaling magplano. Sige, sundan natin ang plano mo. Ayusin agad ang tauhan. Kabitan ng self-destruct program ang 2 King Long class arc backup. Lagyan agad ng self-destruct system. Bukas, magpapalitan na ng tao sa Austria. Naihatid na ang arka. Pakawalan na ang mga tao namin. Hahaha, huwag kang mag-alala, ligtas ang mga tao mo. Sige, palayain na sila. Salamat, Minister Qin. Salamat na hindi kami iniwan ng bansa. Sayang, nakuha ng Austria ang mga rare specimen na nakolekta namin. Lahat ng samples na ipadala sa kanila. Minister Qin, hindi namin nagampanan ang aming tungkulin. Naging bihag pa kami ng kaaway. Napahiya kami sa bansa. Kayong lahat ay mga bayani. Ang makabalik ng buhay ang pinakamalaking panalo. Tandaan ninyo, habang buhay ka, mas marami kang magagawa para sa bayan. Bumibilis ang pagbagsak ng yelo sa Antarctica. May napaklakas na tsunami na paparating. Sabi ng kapitan, kalahating oras pa at aabot dito. Isara agad ang hatch. Uwi na tayo agad. Hindi ka pani-paniwala. Nagtagumpay talaga tayo. Ang ganda ng materyales dito. Sobrang pulido ng gawa ng dragon bone structure. Dahil dito sa 2 arka, handa na tayo sa katapusan ng mundo. Ang Dragon Country, ang bilis matakot at tumakbo. Kung alam naming madali lang kunin ang arka, dapat pala humingi tayo ng mas marami. Sir Kyonglin, masama to, 20 minutes ago. Biglang gumuho ang yelo sa Antarctica. Nagkaroon ng super tsunami. Malapit na itong dumating dito. Ayos, sakto. Tamang-tama, mararanasan natin ang thrill ng apokalipse. May Dragon Crown Kick na tayo. Hindi tayo natatakot sa anumang sakuna. Mas lakasan pa ang tsunami. Mainam, matitest natin. Lahat ng abilidad ng Dragon Crown Kete. Anong Dragon Country ng mga ulol? Nilagyan nila ng self-destruct program ang arka. Bilis, patay niyan. Ay off ang self-destruct. Hindi ma-disable ang self-destruct. Lintik. Niloko tayo ng Dragon Country. Bakit mas gugustuhin ng bansang dragon na sirain ang sarili nilang barko? Kaysa ibigay sa atin, 2 lang talaga ang meron tayo. Sobrang dami na ba iyon? Dahil hindi kailanman tinatanggap ng bansang dragon ang kahit anong banta. Kapag ginamit nyo ang buhay ng aming siyentipiko at sundalo, para takutin kami. Doon na nakatakda ang ending na to. Alam ko nagkamali ako. Pakiusap, itigil mo na ang self-destruct. Mula ngayon, maganda at malayo ang ugnayan ng dragon at kami ang magiging tapat ninyong kaalyado.
Hindi mo talaga alam ang pagkakamali mo. Alam mo lang na mamamatay ka na. Hindi kailangan ng bansang dragon ng mga taong tulad nyo. Magpaalam na kayo sa mundo. Si 987 kahit patay di kayo patatahimikin. Anong self-destruct? May self-destruct pala ang bansang dragon sa barko nila. Sobrang lupit talaga nila. Kahit makuha pa natin ang barko, kaya pa rin nilang sirain ito palayo. Walang silbi, para saan pa? Nananakot lang ang dragon, nagpapakilala ng leksyon. Pinapaalala sa lahat na huwag silang galawin. Mukhang sarili lang natin ang aasahan, gumawa rin ng sarili nating barko. Kakalapit lang ni Commander Son ng balita. Di na rin nagpapatawag ng Chinese SI experts ang Perlas, o ang All-Day Alliance. Wala na, kanselado na raw. Lahat ng bansa nakatutok na sa sariling ARC project. Buong-buo ang resources sa ARCs nila. Napakagaling ni Qin Feng talagang magplano. 2 barko lang na iligtas lahat ng kababayan natin. Saka napakitaan ng lakas ang mga kalaban. Panalo tayo sa deal na to. Ang talino, tapang at karisma ni Qin Feng. Buti na lang may bagong henerasyon tayong aasahan. Lin, anong iniisip mo dyan? Tumatanda na tayo. Pagkatapos ng apocalypse na to, magpapatawag ako ng general meeting. Dapat talaga ang kinabukasan ay para na sa mga bata. Hahaha, ang bansang talagang walang utang na loob. Dapat talaga ganyan ang trato. Noong time ng kapayapaan, lagi nilang sinisiraan tayo sa Perlas. Pagdating ng apokalipse, magiging problema rin sila. Tapos na ang mas malaki pang krisis ang kasunod. 1 buwan na lang, guguho na ng tuluyan ang Himalaya. Malulubog ang lahat ng lugar natin maliban sa Tibetan King High Plateau. Kailangan pa nating bilisan ang pag-ipon ng supply, lipat ang tropa at pag-ayos ng evacuees. Handa ba kayo? Handa. Walang harang sa unahan. 2 oras na lang, andito na tayo sa King High Plateau Transit. Pagkahatid dito, pwede na tayong pumasok at magpahinga sa ARC. Barko lang naman yan. Kung kaya ng dragon, kaya din natin. Lahat pumasok sa ARC, maghanda sa paglubog. Natapos na rin sa wakas, sayang at 8 lang ang nahabol nating buuin. Bukod sa military, lahat ng civilian ticket, tig 0 milyong piso. Pag-usapan natin paano hahatiin ang tickets. Maaga lang nalaman ng China ang balita ng apokalipse. Pero sa kakayahan magtayo, hindi rin pahuhuli ang bansang Siang. Hindi tayo magpapahuli sa kanila. Kami ni Tony, may 4 na barkong pang-apokalipse na. Kayang-kaya nang iligtas ang 1 milyon nating elite. Ilunsad na agad, ipakita natin ang lakas. Walang kwenta, yan ba ang gawa niyong ARC? Arestin lahat ng engineer, ipabaril niyo lahat. Hindi namin kasalanan to. Simula pa lang, naniwala si Mary sa materyales ni Mook para sa ARC. Binili lahat ng dragon. Wala na ring nagawa. Talagang dragon. Kailangan nilang pagbayaran ito. Tulad ng dati, consistent pa rin ang Siang. Never kaming nabigo sa kanila. Lahat minamadali, gusto instant result. Walang core tech. Ni ordinaryong warship nga, hindi magawa. Mas lalo na ang national level ARC. 5 araw na lang bago gumuho ang Himalaya. Itigil lahat ng ibang trabaho. Asikasuhin ang lakad ni Yang Zhan para sa evacuee sa ARC. Kapag hindi makabuo ng ARC ang Siang, baka manggulo sila sa atin sa huling sandali. Maghanda sa Jera, sumubok man sila, wala silang uwian. 1 minuto pa, nga, hahaha. Lahat ng citizens, pumila ayon sa inyong community number. Walang tulakan, mga sundalo't nurse sasamahan kayo hanggang dulo. Sa wakas, makakasakay na rin tayo. Gusto ko nang makita kung anong itsura ng lungsod sa dagat. Palapit ng palapit ang 1 taon na time limit. Mukhang darating na talaga ang Ocean Apocalypse. Ngayon pa lang nagsisimula ang ibang bansa magtayo. Tayo lampas 10,000 na ang ARC. Mulat sa pool, ni minsan di tayo iniwan ng bansa. Hindi pinabayaan kahit isa sa atin. Pinakamaswerte akong ipinanganak sa bansang dragon. Dahan-dahan lang. Ingat, huwag magtatakbo. A-update ang progress report ng bawat team. Bukod sa reserved ARC sa Plateau, 11,000 ARCs, lahat puno ng tao na ang sakay. Lahat ng equipment functional. Pwede nang umalis anumang oras. Nagkaipon na ang military sa Plateau. 3 linya ng depensa kompleto na. Handa sa laban anytime. Na-transfer na sa Plateau ang essential goods ng underground city. Bigas, gamot at energy. Lahat nakastore sa Plateau at mga ARC. Ayon sa satellite, malakihang galaw ng military sa loob ng Siang. Jets at tanks palapit sa border. Hindi lang sa Siang, pati sa iba pang neighboring countries gumagalaw na. Magkakaisa sila para atakihin tayo. Sabi ko na nga ba, desperado na yan. Sayang, napaaga sila ng 1 oras. Sana yung disaster na lang, umayo sa kanila. Ready sila sa laban. Poprotektahan natin ang border mula sa kanila. King Feng, napaligiran ka na namin ng 7 Nations Army. Agad alisin ang command system. Bigyan nyo kami ng 100 barko bawat bansa. Kung hindi, parehas tayong mamamatay. Hindi rin kayo makakasurvive. Ang dami nyo namang ARC, igurado mo na, dagdagan pa ng 700 pa. Ano bang pinag-iisipan nyo pa? Magkakapit-bahay lang naman tayong lahat. Dapat nagtutulungan tayo. Iabot nyo na lang ng kusa ang mga barko. Makakabuti sa ating lahat. Mabait na ngang makipag-usap kami. Huwag kayong matigas ang ulo. Kapag nagkabakbakan, mas malaking talo nyo. Tama na kuda. Gusto nyo ng barko, di ba? Kunin nyo na lang dito. Hindi kami basta-basta. Akala nyo ba ilang linya ng depensa? Mapapatumban nyo na kami ilang bansa pa kayo. Tigilan nyo na ang satsat. Ngayon pa lang, dami na naming nililipat na tao. Baka magsimula na ang sakuna kahit anong oras. Kailangan nating kumilos agad. Kumuha ng barko bago mahuli. 7 bansa na tayo, hindi pa matalo ang bansang dragon. Lusob lang.
Bibigyan ka na ng chance. Ayaw mo pa, kukunin na lang namin. Order mo na. All-out attack. Hindi niyo ba alam gaano kayo kalakas? Akala niyo ba umiinit lang kami ng puti? Kung hindi lang dahil sa internasyonal, opinyon matagal na namin kayong sinupalpal. Cold War na, ipauna ang Air Force. Unahin bombahin ang puwersang area ng kalaban. Iwan ang ground forces. 1 oras na lang, ang sakuna ang bahala tapusin ito. Lahat ng Air Force paandarin na. Allock ang targets ng 7 Nations Army sa air. Fire at will. Agad-agawin ang air superiority. Target spotted. Humihingi ng clearance to fire. Shoot to kill. Babanatan natin ng malupit. Saan galing ang atake ng Sword Demon? Wala talagang reaksyon ang radar natin. Hindi natin alam kung nasaan sila. Kalma lang, mas marami tayo. Basta sumugod tayo sa harap. Makakapatay din si Shihuayi ng Dragon Palace. Ito ba ang 7th generation fighter ng Dragon Country? Mas malakas pa ang performance ng jet nila kaysa atin. Buti na lang, hindi tayo sumama sa 7 bansa. Kung hindi, tayo ang madudurog. Kahit gaano kalakas ang Air Force ng Dragon Country, so what? Malapit ng mag-Ocean mode. Lahat ng Air Force ay magiging useless na. Navy lang ang magiging totoong lakas. Kailan pa naging ganito kalakas ang Dragon Country? Lahat ng fighter jets, umatras. Bilis. Ayos. Panalo tayo. Uy, tumakbo na ang mga fighter jet ng 7 bansa. Hindi kayo basta-basta makakapasok sa Dragon Country. Hindi lang basta aalis kung kailan gusto. Lahat ng fighter jets, sundin ang utos. Lipulin ang kalaban. Walang dapat matira. Chief of Staff, lahat ng Western aerial troops ay nasira. Ang ground troops ay nakapasok na sa teritoryo namin. Mabilis silang lumalapit. Ilan sa border arc bases natin? Aatake ba? Hindi kailangan, may 1 minuto pa. Magkakakollaps na ang Himalayas. 1 paa na lang nila nasa libingan. Huwag sayangin ang bala natin. Damn Dragon Country. Ang Air Force ninyo ay talaga namang malakas. Pero ground troops ng 7 countries, nakapasok sa border. Paano kayo tatapat ngayon? Dati pumasok na ang Mongolian cavalry namin sa Dragon Country. Ngayon, maulit ang kasaysayan. Natalo sa air combat, so what? Ang bilis naming nakapasok sa lungsod. Ganun lang pala ang ground defense ng Dragon Country. Makinig lahat. Buksan ang hatch ngayon. Agawin ang baba. Basta kidnapin ang mga tao sa arcs ng Dragon Country. Hindi nila ipapasimula ang self-destruct. Anong nangyari? Bakit biglang lumindol? Patuloy, darating na ang apocalypse. Buksan ang pinto, papasukin kami. Nakikiusap kami, ayoko mamatay. Commander, nag-collapse na ang Himalayas, lahat ng Asia nilindol. Kalahati ng bansa namin sa ilalim ng dagat na. Totoo ang ocean mode. Ano? Himalayas collapse, ganito kalaking disaster. Hindi man lang tayo inabisuhan ng 6 countries. Hindi, ayoko mamatay. Ha ha ha. Sino ang tutulong sa akin? Ayoko mamatay. Nasa inland tayo. Bakit may tsunami dito? Tulungan ako. Talagang end of the world ito. Bakit walang balita sa atin? Bakit parang alam mo na mangyayari to? So, totoo pala lahat. Ito na talaga ang end of the century. Global Crust Movement. Walang ibang pagpipilian kundi ang ARC. 3 kapat ng Europe na lubog din. Nag-cause ng plate shift ang barilan ngayon. Sa susunod na 7 araw. Pwedeng mas malala pa ang mangyari. Commander, nakalkula na namin. Sa 9 na araw, magbabanggaan na ang Eurasia at America Plate. Pwedeng malubog na rin ang natitirang lupa. Papunta na talaga sa ocean era ang mundo. Ihanda lahat ng ARC sa deep sea travel. Bantayan ang kilos ng ibang bansa, lalo na ang Dragon Country. Report agad sa akin. Bakit ganito? Nakakatakot sobra. Ito ba ang end of the world? 70% ng Eurasia na lubog. Buti na lang may plano ang bansa. Kung wala, patay din tayo sana. Sino ang nag-predict ng end of the world na to? Siya ang nagligtas sa lahat. Haha, huwag ka tumakbo. Tingnan mo ang powers ko. Hahaha, si Minister Clearwind ng Ocean Air Project ang tumulong. Nag-predict siya ng ganitong disaster mula 1 taon na. Pinursige niyang itayo ang ARC at underground factory. Kaya safe tayo ngayon. Si Minister Qin pala. Kaya pala bata pa pero leader agad. Salamat sa kanya. Kung wala si Qin noon, patay na sana tayo nung East Japan disaster. Swerte natin na may Minister Qin sa Dragon Country. Salamat kay Minister Qin. Salamat kay Minister Qin. May isa pang kontinente na nalubog. Nakakatakot talaga ang Magic Stone. Kung balikan ngayon,
Nag-doubt pa ako kay Minister Qin noon. Buti matibay ang paniniwala niya. Kung hindi, ako ang may kasalanan sa China. Huwag na natin balikan ang nakaraan. Nagpakasipag lahat ngayong taon. Pero sa ngayon, kailangan magbantay tayo hanggang dulo. Ayon sa prediction ng AI Superbrain natin, 8 days at 16 na hours na lang, magbabanggaan ang Eurasia at America Plate. Sa 8 days, maghanda tayo. Baka ang iba atakihin tayo bago malubog ang land. Posibleng mag-launch ng full attack sa atin. Bakit kahit end of the world na? Walang silbi ang World War ngayon. Nan. Ba't pa? Pinakamaraming art tayo. Pinakasagana ang supplies natin. Pag-usian era na, hindi nila kaya tayo. Hindi sila match sa atin. Sanay sila mag-lead noon, pero lumampas tayo sa kanila matapos ang disaster. Malamang gagawa sila ng paraan. Hindi dadalhin sa Ark ang peace egg nila. Imbes masayang, ila-launch na lang. Baka magamit pa, baka magka-effect pa. May peace egg war dati pa. Ngayon Dragon Country ang standout. Baka magkaisa ang ibang bansa laban sa atin. Mahigit 1-0, 000 nuclear bombs iyon. Kahit malakas ang intercept system, may tatagos pa rin. Bakit kailangan niyang intercept peace egg? Pwede nating pabagsakin ang satellites nila. Yang, may paraan tayo. Pwede nating pabagsakin ang ETH satellite ng beautiful country pag wala ang GIS navigation. Peace egg ay parang buhangin lang. Solusyon na yan sa crisis. Talino talaga ni Minister Qin. Di ko naisip yon. Ang laser weapon natin, kaya nating sirain ang satellite nila, pero limited lang sa nasa ibabaw natin. Sapat na yon. I activate ang laser weapon ngayon. Patumbahin lahat ng ETH satellite sa taas natin. Opo. Anong nangyayari? Sa Dragon Fruit, putol lahat ng ETH satellites. Commander, nag-launch ng laser weapon ang Dragon Fruit. Sinira lahat ng GIS sa East Hemisphere. Tumalikod sa gilid. Dragon Fruit na naman. Di pa kami nag-start. Deklarasyon ng war yan. Walang ES. Peace egg parang panik na lang. Di na kayang tamaan ang Dragon Fruit. Commander, request ng East Japan Country. Laisaf, country Wala ng East Japan kasi banished na sila. Ayaw ko silang kausapin. Commander, may paraan akong sirain ang round country. Kung may paraan talaga kayo, di kayo naloko ng Dragon Country at nabanished. Sige, sabihin niyo na ang paraan niyo. Commander, malakas ang Dragon Country, pero may weak point sila. Mahalaga sa kanila ang buhay ng lahat ng kababayan nila. Maraming Dragon Country immigrants sa beautiful country. Madami sa kanila ay talents. Pwede nating gawing isisi ang ilan. Pag bumalik sila sa Dragon Country, tumira sila sa Ark. Pagsabay labas loob, madaling abutin si Minister Qin ang Dragon Country. May grupo ng strong citizens sa beautiful country gustong umuwi. May ilang scientists doon na experts. Ano yung super citizen? Mga opportunist lang yan, traitor sa China. Nag-research para sa ibang bansa nung maayos pa. Ngayon lang naalala ang bansa sa end of the world. Nakakainis ang mga two-faced. Pero ngayong crisis, kailangan natin sila. Pwede magamit ang tech nila. Ano opinion nyo? Sang-ayon ako kay Sister Lin. Research walang borders. Dragon country citizens pa rin sila. Pwede bigyan ng chance magbago. Baka di nila feel na taga-Dragon country sila. Baka ang pagbabalik ay peke. Totoo, baka di silang talaga. CJ, kung gusto ng karamihan, maghanda na. Umpisahan natin. Pero kailangang mahigpit silang bantayan pagbalik. Huwag silang papasukin sa core area ng secrets. Hindi sila dapat lumapit dito. 5 days na lang before collision. Di na sapat ang time para balikan. Pwedeng Ark na lang ipadala sa Los Angeles para kunin sila. Approved. Ha 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 ha. 1 taon na ang China disaster drama. Sa Asia at Australia lang may disaster. Sa beautiful country tahimik lang. Totoo pala may end of the world believers. Mga Asians lang ang naluloko dyan. Beautiful country ang pinakaligtas. Tanga lang ang gustong bumalik sa Dragon Country. Beautiful country. Ang hangin dito ang sarap. Kung mamamatay ako, dito na lang. Die. Totoo nga, dumating na ang disaster. Totoo pala ang kumalat sa FENet. Die. Sinadya nilang itago ang news tungkol sa Magic God sa atin. Dragon Country lang ang tunay na nagpro-protect sa citizens nila. Bakit ako pinanganak sa beautiful country? Next life, gusto ko maging Dragon Country citizen. Bakit? Pinaka-free naman ang beautiful country. Mali ako, gusto ko nang bumalik sa Dragon Country. Patayin niyo kami.
Bakit ako si Little J? Palabasin ang pinuno para sagutin kami. Lahat kami ay nagbabayad ng buwis. May pera rin kaming makasakay. Paano mo maliligtas ang 300 milyon katao? Hindi ba gumastos ng pera ang paggawa ng arko? Di ba kailangan ng resources para mabuhay sa apocalypse? Isang tiket lang sa barko, 10 milyon lang naman. Kung ganitong halaga, di pa kayang bayaran. Hindi talaga karapat dapat mabuhay. Lesiu, tama lang na mamatay ang mga yan. Pinakamapagmahal sa bayan ang mga taga-Dragon Country. Ilagay natin lahat ng sisihin sa mga namatay. Isisi sa Dragon Country na nagpabaya. Tiyak maawa ang mga may pagmamalasakit. Nagpadala na ako ng hacker. Handa nang pasukin ang media system ng arko ng Dragon Country. Kapag nagkagulo sa loob ng arko, may chance agad umangat ang mga espiya natin. Hahaha, kayo talagang taga-Dragon Country. Alam na alam nyo. Sige, sundin natin plano nyo. Asawa ko rin ay taga-Dragon Country. Bakit hindi siya sinagip? Dahil ba ako ay isang ordinaryong manggagawa? Wala ba akong silbi sa inyo? Di ba sabi niyo walang iiwan? Kasi nungalingan lang yan. Kayo ang dahilan kung ba't namatay ang mahal ko. Kayong lahat dapat mamatay. Mga kababayan, wala kaming libu-libong arkong ginawa. Pero hinayaan naming mamatay ang mga kapwa naming nasa abroad. Ngayong araw, ipagpalit nila kami ng ganun kadali. Ganyan lang kung sa overseas. Bukas, baka kami naman iwanan. Tama nga, sobrang hindi patas to para sa amin nga. Aynan, matagal na kaming nag-abiso about sa apocalypse. Ayaw lang nila maniwala. Ngayon, gobyerno pa ang sinisisi. Noong nanumpa sila sa ibang bansa, nakalimutan na taga-Dragon Country sila. Baka naman nabayaran pa ng Amerika yan. Sinadya para mag-away-away tayo. Hindi naman pwedeng ganun agad husgahan. Dragon Country bilang malakas na bansa, dapat may responsibilidad tayo. Sobrang daming arko, nababangga pa mga hayop. Bakit hindi magbigay ng ilan sa ibang bansa? Lahat tayo ay taga Blue Star. Sa harap ng apokalipse, dapat malawak ang pag-iisip. Hindi puro sarili lang, tama ka. Madali lang sabihin, di ikaw bumaba. Minister Kin, nahack ang media system natin. Paulit-ulit pinalalabas ng kalaban ang fake video. Ginugulo ang damdamin ng tao. Nakita ko na. Mga tito at tita, at mga kapatid ko. Sana magkaisa tayong lahat. Ipakita sa gobyerno na malakas ang masa. Pilitin silang buksan ang arko, at iligtas ang bawat kababayan. Tong trader na iyan, nagtutulak pa ng galit para sa kalaban. Magpapatulong na ako agad. Puputulin ang atake nila. Huwag magmadali, sigurado maraming traitor sa 1.4 bilyon. Sakto, pagkakataon na to. Ilabas lahat ng nagtatahing na iyan. Lahat sila pinaalis. Bakit tayo pa ang lalaban? Lahat ng grupo ng ARC maghanda. Agad na i-activate ang Intelligent Recognition System. Markahan ang lahat ng sumusuporta sa pagbubukas ng ARC at nagkakaltas sa Dragon Nation. Atag sila. Na-receive ng Blue Dragon Team 1. Na-receive ng Black Turtle Team 3. Mars Team, na-receive. Na-receive ng Vermilion Bird Team 12. Cold War, agad maghanda para sa pag-aresto. Gawin ito ng mabilis. Si Minister Kin, hindi ba masyadong padalos-dalos ito? Hindi lahat ng taong ito ay espiya naman. Baka nalinlang lang yung iba. Di lang nila naisip ng mabuti. Naiintindihan ko pero kailangan mong malaman. Minsan, mas delikado pa ang sobrang buti at katangahan kaysa espiya. Bakit niyo ako hulihin? Sina rin ako. Kayo ang nag-imbita sa amin pabalik mula abroad. Ganito niyo lang ba kami tratuhin? Ipatawag si Qin Feng, magpaliwanag siya. Alam niyo ang ginawa niyo. Hindi porket mukhang taga-Dragon Nation, kababayan na. Mas dapat parusahan ang traidor kaysa kaaway. Sino ang tinawag mong traidor? May ebidensya ka ba? Ayaw lang naming masawi ang mga kababayan. Masama ba yon? Paano kung nagkamali kami? May kalayaan kami magsalita. Hindi ka rin ba nagkamali kahit minsan? Kahit di kayo traidor. Ang ginagawa nyo, nakakasira na sa bansa at mamamayan. Ngayong apokalipse, ang mahalaga, magkaisa tayo. Kung gustong-gusto nyong maging malaya, bumaba na lang kayo ng barko at maghanap ng paraan. Dalhin na sila pababa. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Gusto lang namin maraming maligtas. Mali ba yon? Ito na ba ang tinatawag nyong diktador? Bawal talaga ang ibang opinyon? Kaya pala di kayo kasing galing ng Ace, King Feng. Hindi ka namin mabantayan. Ikaw ay tunay na tirano. Masisira ang Dragon Nation dahil sa'yo. Hahaha. Kung ayaw nyo dito, may mapupuntahan pa naman. Pupunta kaming maglingkod sa Viz. Pagsisisihan nyo rin balang araw. Unahan lang kayo maghanda. Wala kayong dapat ipagyabang. Ayaw tumanggap ng iba. Maunahan din ng ibang bansa. Sa bansang bawal ang malayang salita. Kahit gaano kayo kalakas, wala kaming pakialam. Kontakin ko na ang Ace. Balang araw, papaluhurin ko ang Dragon Nation para sumamo sa amin.
Ah, teka lang. Huwag isara ang pinto. Nagsisisi na kami. Nagsisisi na kami. Huwag niyo kaming pabayaan. Parte rin kami ng Dragon Clan. Buksan ang pinto. King Feng, ganito lang balawak ng puso mo. Nagsalita lang kami para kay Kiao Ming. Papalampasin mo ba talaga kaming mamatay? Pakiusap, buksan niyo ang pinto. Tatahimik na ako, pwede na ba? Hahaha. Bagay lang sa inyo yan. Si Minister Qin at ang bayan, ginawa lahat para iligtas tayo. Pero tumutulong pa rin kayo sa iba. Walang saysay ang kamatayan nyo. Sa tingin nila, AKC ang pinakamaganda. Pero hindi naman kayo pinapansin ng mga taga roon. Dragon Nation lang. Ang mahalaga ang buhay ng karaniwang tao. Maging ipinanganak sa Huaxia. Sobrang laki ng swerte natin. Ang emperorship, todo takbo patungong Pasipiko. Paparating sa napag-usapang lugar para magkita ang mga art. Colonel. Emperor Yan, humihiling ng koneksyon kay Linlao. Iniimbitahan ang Minister Qin ng Emperor Huang na sumali sa meeting ng mga leader. Qin Feng. Kumusta kayo dyan? Okay ang lahat. Lahat ng arc, ligtas ng lumusong. Walang nasaktan. Ngayon, lahat dumaan na sa Ocean Mode. Walang silbi na ang dating sistema. Wala na. Sa panahon ng Ocean Era, kami ang pinakamarunong mabuhay sa ganito. Kaya mungkahi ko, si Minister Qin Feng ang mamuno sa Ocean Era Project. Siya na ang Supreme Commander ng Doomsday Preparedness. Pamunuan kami para mabuhay. Pumapayag ako. Hintayin niyo ako. Pangunahing commander ng Doomsday. Nagkataon lang akong nabuhay muli. Wala akong plano para mabuhay after ng Doomsday. Linlao at mga kasamahan. Ang kaya ko lang ay survival sa end times. Wala akong alam sa iba. Bilang commander ng Doomsday, sa tingin ko, hindi ko ito kaya. King Feng, bata ka pa. Pero sa tumpak mong hula at pamamahala, nagawa mong magtagumpay ang Dragon Nation sa Apocalypse. Pinatunayan mo ang galing mo. Tama, King Feng. Lahat kami, nakita naming ang naiambag mo. Lahat kami ay patunay dyan. Kung hindi dahil dyan, hindi ka magkakaroon ng tiwala ng lahat. King Feng, gawin mo lang ng buong tapang. Nasa likod mo kami. Kita namin ang kakayahan mo. Walang dapat ikababa ng loob. Handa kaming sumunod kay Commander Qin. Kahit saan pa kami dalhin, hindi kami urong. Susunod kami kay Commander Qin. Kahit saan, susunod, hindi kami urong. Kung ganyan ang tiwala nyo, ibibigay ko ang lahat. Ngayong Ocean Era, ililigtas ko kayong lahat. Arc ng Four Divine Beasts, agad pumunta sa ligtas na bahagi ng gitnang Pasipiko para magpahinga. Sabay na check ang resources ng Underground City. Group 12, no number. Hatiin sa dalawang grupo. Isa, magbantay sa loob. Isa, mag-survey ng resources at lupa sa labas. Alaynan. Na-receive, na ipasa na sa lahat ng fleets. Nakadeploy na lahat ng detection boats. Real-time na ipinapasa ang datos ng dagat. Report, dalawa nating detection boats. Inatake ng hindi kilalang napakalaking hayop. Isa, nawawala na. Yung isa, naipasa na ang video. I zoom ang video. Compare sa biological database. Ito ang megalodon. Alamat na prehistoric na hayop. Tunay na totoo pala. Totoong totoo. Sabihin sa malapit na battle boats, agaran tumulong. Agaran tumulong. Alagaan ang crew ng detection boats. Nasira ang detection boat 2,200 at 79. Emergency assistance requested. Yang Zhan, magpadala ng 4 na battle submarines sa malapit. Magdala ng torpedo. Full speed. Lahat ng detection boats, mag-group agad. Escort sa labas ng battle boats. Tumulong sa isa't isa. Bawal mag-solo. Na-receive. Unite Group 1. Agad tumulong. Laki at itsura. Talagang megalodon nga. Dati nang na-extinct na top predator. Limitado ang kaalaman natin sa dagat. 70 lang ng kayang masusi sa taas 200 metro. Sa baba ng 200 metro, wala pang 15. Ang paglabas ng megalodon na ito, mahalaga sa pag-aaral ng ocean ecology sa end times. Request na makuha ang bangkay ng megalodon. Kailangan naming mag-aral. Yang Zhan, siguraduhin ligtas sila. Unahin ang crew at gamit. Kung pwede, kunin ang bangkay ng megalodon. CJ. Gaano pa katagal ang battle boats? Hanggang 2,200 at 79. Malala ang pagbaba ng pressure. Di na namin kaya.
Attention crew ng detection boat, wala na ang panganib, rescue agad tayo. Buti na lang dumating agad tulong. Muntik na kaming maging merienda ng pating. Dalhin niyo muna ang bangkay ng Megalodon pabalik. 103, samahan mo akong sumubok sa pagliligtas. 2,300 detection boat. Commander Jin, nakita na ang 2,300. Nahulog sila sa 6 kilometro deep na trench. Ipinakitang data, malakas ang energy reaction sa lugar na ito. Unlock ang energy source. Anong klase itong mine? Tulad ng radiation ng nuclear fuel. Malamang, bagong uri ng enerhiya ito. At baka mas malakas pa sa coal at oil. Utos, lahat ng fleet lumapit at mag-survey. Lumapit sa mining area at mag-observe. Kung may chance, kumuha ng sample kung kaya. Ha ha ha. Aba, grabe, kamangha-mangha. Huwag kalimutan ang mga nakakatanda, Commander. Hahaha, 3 beses ang energy density nitong crystal kaysa gravity crystal. Triple. At sobrang stable pa. Super stable na. I'll zoom ang molecular structure. I'll check ang energy output mode. Stable ang energy output. Walang leakage. Walang leakage. Anong klase ng enerhiya ito? Sobrang lakas. Tapos, ang stable pa ng output. Parang natural nuclear reactor sa nature ito. Kasing lakas ng nuklear na enerhiya. Pero ang pagmimina ng black crystal ay napaka-stable. Siguro kayang mapayabong ang teknolohiya. Sa pag-aaral ng ganitong mineral at maabot ang kontroladong nuclear fusion. Hahaha, anong nangyayari? May na-detect na higanting nilalang sa malalim ng Herman. Ang energy waves ay halos pareho ng black crystal. Ito ang napapabalitang prehistoric na halimaw na si Godzilla. Kasing lakas ng black crystal ang enerhiya niya. Baka ang mga kristal na ito ang pagkain ni Godzilla. Lahat ng mining vessels, lumikas agad. Team 5, mag-launch ng nuclear torpedo. Subukan muna ang lakas niya. Nakuha. Ah! Hindi maganda, sinisipsip ni Godzilla ang radiation ng torpedo. Walang epekto ang mga normal na armas. Iwan ng 5 arcs para mag-cover fire. Gamitin ang laser main cannon. Ang ibang arcs agad umatras sa bilis. Team 6, mag-cover kayo dito. Ang natitira ay escort ang Emperor Arc palabas. Nakuha. Nakuha. Grabe, ang energy density sa bibig ni Godzilla. Lumampas na sa 100 milyong toneladang pith. At tuloy-tuloy pa ang pagsabog. Ano? 100 milyong tonelada? Pinakamalakas na peace bomb ng tao. 5 milyon tonelada lang ang lakas. Ngayon 200 milyon na. Hindi kakayanin ng arc natin ang ganong atake. Nakakainis. Paano nagkaroon ng ganitong nakakatakot na nilalang sa Blue Planet? Isa pa ulit na higanting halimaw. Mukhang may galit siya kay Godzilla. Palagi siyang tago sa ilalim ng lupa. Naghihintay kay Godzilla. Magandang pagkakataon. Team 6, makinig. Tigilan na ang pag-atake. Umatras agad. Eh, ako ang nagkamali ngayon. Hindi ko naisip na may tunay na Godzilla sa dagat. Commander Kin, hindi mo kasalanan ito. Kung hindi nakita ng sariling mata, sino mag-aakala nga totoo pala si Godzilla? Kahit nuclear torpedo hindi siya tinamaan. Sobrang swerte natin na nakatakas tayo. Nagpapaalala talaga ang paglabas ni Godzilla. Tayo, mga tao, mukhang hindi tayo ang pinakamalakas sa planetang ito. Pinakaimportante ngayon, kailangan lumikha ng mas malakas na armas. Qin Feng, may napansin kaming higanting pugad ng pugita. Nakakita kami ng 300 metrong putol na galamay. Kanina 7 lang ang galamay ng halimaw na pugita. Naputol pala ng Godzilla ang isa. Kaya inabangan niya si Godzilla. Natuklasan namin, ang tentacle na ito ay naglalabas ng espesyal na energy field. Kaya nitong magpaikot-ikot ng metal. Ano bang klaseng mga halimaw meron sa dagat? May ganitong kakayahan pa pala. Kaya pala may bakal armor ang pugita. Kung ma-develop natin ang ganitong teknolohiya, pwede nating gawing mecha ang arcs na kayang lumaban. Laban kay Godzilla dito. Hindi tinatabla ng energy attack ang mga halimaw na iyon. Ang abilidad ng tentacle na magbago ng anyo, galing sa special electromagnetic pulse ng mga suction cups.
Kayang baguhin ang atomic structure ng metal. Pero malaking enerhiya ang kailangan sa transformation. Kung gagamitin ang black crystal bilang energy source. Sa teorya, kaya nating gawing daang metro. Mecha. Gaano karaming black crystal ang kailangan transform ng isang arc? Kailangan ng hindi bababa sa 100 tonelada para kumpleto ang transformation at sapat na lakas para sa labanan. May mahigit 200 tonelada lang tayo ngayon. Gamitin ang 200 tonelada para sa eksperimento. Tanggalin 2 ships mula Team 12. Dalhin agad sa Mars para sa conversion. Natapos na ang energy injection. Transformation, simulan na. Nagtagumpay. Totoong nagtagumpay kami. Ang astig, parang tunay na Transformers. May mecha na ang arcs natin. May laban na tayo kay Godzilla kahit papaano. Arc 005 ngayon ay pangalan Zulong Mecha. Gonggong 003, ipangalan din sa Gonggong Mecha. Yang Zandao, ayusin na ang crew. Sanayin sila sa Zulong at Gonggong Mecha. Kailangan ng marami pang Black Crystal Energy. Para magawa ang Arc Mecha, kailangan talunin si Godzilla. Tagumpay o hindi, nakasalalay ito sa dalawang mecha. Ulat, Zulong Mecha at Gonggong Mecha. Top Cube is nang sanayin. Handa na. Mission, puksa si Godzilla, umalis na tayo. Fulong Mecha, mag-ingat sa pagposisyon. Gonggong Mecha, ikaw ang unang humawak kay Godzilla. Ingat sa kanyang malakas na atake. Iwasan ang Saturn. Nawala ang kaliwang braso ng Gonggong Mecha. Sira na ang balanse. Halos di na kayang lumaban. Huwag magpanik. May tsansa pa. Fulong Mecha, target ang leg ni Godzilla. Attack with full power. Nakatanggap ang Fulong Mecha. Ah! Sobrang lakas niya, nadurog ang mechas natin. Natagna ang sira ng Gonggong Mecha. Bumalik agad sa repair dock. Qin Feng, siguraduhin na makuha natin ang katawan ni Godzilla. Vital ang radiation attack technique niya sa ating tech upgrade. Importante ito sa weapon upgrade natin. Huwag kang mag-alala. Ayos na ang plano ko. Kapag napatay na si Godzilla, makakapagmina na tayo ng Black Crystal ng ligtas. Sabihan ng mining team na bumalik agad. Zulong Mecha at iba pang arcs, standby. Ingat sa octopus monster. Di ko naisip na after Doomsday, may ganitong mineral sa dagat. Nakasing lakas ng nuclear energy. Dragon Nation, maghintay kayo. Pag natuklasan namin ang energy na ito, kayo ang una naming pupuksain. Puksa sila. Ano yun? Impossible. Kakatapos lang, nilamon niya ang isang buong arc. Mukhang ito yung Leviathan ng mga alamat. Matapos ang end of Ocean era, may halimaw pa talagang lumabas. Hindi bale na kung ano siya. Dali, umatras lahat. Kalma lang. Ito ay Space Devourer. Kaya nitong Leviathan pagbaluktutin ang espasyo. Kinakalagkad niya sa ibang dimensyon ang mga biktima. May space power pa siya. Walang takas mula dito. Commander, may plano ako. Ang mga arcs ng Dragon Nation ay nasa Pacific Ocean. May mahigit 10,000 arcs doon. Pwede nating dalhin doon ang halimaw. Pag-awayin natin ang halimaw at Dragon Nation. Hahaha. Kahit sinong manalo, panalo pa rin tayo. Lahat ng arcs, punteriya ay Pacific Ocean. All out, bilisan. Nakakuha na tayo ng 2,300 tons ng Black Crystal. Dito, 1,000 tonelada na gamit na pang-convert ng 10 arcs ng Team 12. Lahat ng mecha sa Team 12, kumpleto na. Ion Beam Cannon base kay Godzilla, tapos na. Kumpleto na. Masyadong malakas ang recoil. Hindi kaya ng Team 12 mechas. Tanging malaki niyan Emperor at Huang Emperor Arc lang ang kaya. Mga veterano lahat nasa yan Emperor Arc. Di pwedeng mauga ang kanilang barko. As convert na lang ang Huang Emperor Arc. Ang astig, tunay na emperador ito. 200 metrong taas ng sungay. Mukhang bata ang Tesla sa harap natin. 1,000 toneladang Black Crystal ore bilang power core. Mas mabilis ng 30 kaysa inaasahan. Higitan ng lahat ng ibang ancestral mechas. Tanging ganitong antas ng enerhiya, ang kayang magpatuloy ng sunod-sunod na Ion Earth Cannon. Ang karaniwang ancestral mecha, isang tira lang, ubos na ang power. Lahat sa posisyon. Maghanda para subukan ang Ion Earth Cannon. Left arm Ion Earth Cannon charging. Target, 50 kilometrong layo sa ilalim ng dagat na bundok. Ion Earth Cannon fully charged. Fire!
Ano yung kakaibang energy fluctuation kanina? Umaabot sa 1 bilyong toneladang iron atom equivalent. Tayong 10,000 hits, 50 milyong tonelada lang. Ito ang Pacific Dragon Nation. Baliw na ba talaga si Haiyin at ang grupo niya? Sandatang ganyan katindi. Gusto pa nilang sirain ang mundo? Nakakainis, mas lumakas na naman ang Longguo. Pero kahit gaano kalakas ang sandata, walang kwenta laban sa Leviathan at kakayahan nitong kainin ang espasyo. Desil. Lumabas na ang datos. Yung ion breath cannon kanina. Naglabas ng 1 bilyong toneladang PH equivalent. Katumbas na 72,000 little boy na bomba. 72,000 na little boy sa isang putok. Hindi lang Japan, lahat ng bansa pwedeng mawasak agad. Sayang, end of the ocean world na ngayon. Kung hindi lang, gusto ko sanang gamitin ang kanon na to. At ipakita sa mga bansang ng insulto sa atin noon. Tignan mo. Laging may kapalit ang kahit anong bagay. Kung walang apocalypse, di natin madidiscover ang Black Crystal Ore. Ni hindi natin makikita si Godzilla at Octopus Monster. Itong mga hayop na prehistoriko. Speaking of ancient creatures, lumabas na ang Godzilla at Octopus Monster. Paano kung totoo rin ang alamat ng Dragon Soul ng Longguo? Talagang totoo kaya yun? Walang sigurado. Sobrang konti pa ng alam natin sa Deep Sea. Kaya kahit makita pa natin ang dragon, hindi na nakakagulat. Bagong commander, layo ng libo-libong kilometro. Nakakita ng kakaibang signal at energy field. Dalawang AC arcs papalapit ng mabilis. Approaching side. May energy field sa likod, mukhang unknown creature. Hindi kilalang nilalang. Saan kaya nanggaling? Tapos na ang energy intensity scan. Yung energy fluctuation ng creature na to. Kasi katulad ni Godzilla, forma niya parang Leviathan na halimaw sa alamat. Isa na namang Godzilla level monster. Sadya yatang dinadala ng 8th arc dito yan sa atin. Para gamitin tayo laban sa kanya. Prehistoric beast na lumapit mismo dito. Sakto, bagong research subject para sa team natin. Bigay ng bagong material sa mga siyentipiko natin. Yung ion cells ay nagko-cool pa. Urong muna ba tayo? Hindi pwede, nasa likod natin ang 10,000,004 Divine Beast Arcs. Hindi siguradong mapipigilan ng karaniwang Wu Arc ang halimaw. Nandito si Yaozai. Utusan ng buong 12 Gi-Wuji Mecha team na maghanda. Block muna ang ETH Arcs. Gamitin sila para testing sa lakas ng bagong halimaw. Opo. Tayo na lang natira. Dali, bilisan mo. Mas bilisan pa, Ali. Mamatay ba tayo dito? Hindi. Nasa harap na ang camp ng Longguo Arc. Pagdating natin dun, ligtas na tayo. Commander, sa harapan natin, may 13 Longguo Arcs. Kabilang dito ang Emperador Arc nila. Nandito rin si Qin Feng at ang Emperador Arc. Ayos. Si Qin Feng na nakakainis. Ipaubaya na lang siya sa Leviathan. Nasa unahan lang nila ang target natin. Buong bilis, sumugod. May kakaibang energy fluctuation 100 kilometro palayo. Isa pang AC arc ang nawala. Isa na lang AC arc kasama ang halimaw ang natira. Nasa loob ng 30 nautical miles na sa atin. Yung kakaibang energy, siguro gawa ng halimaw iyon. Ganyang kadali lang lumamon ng 8th arc, hindi ordinaryong halimaw to. 12 ancestral umechas, labas. Paalisin ang 8th arc ng mas malayo. Huwag mong atakihin ang halimaw. Earth Core Mecha, tanggap. Gaumang Mecha, received. Tuyong Lupa Mecha, received. United Attack Mecha, received. Matibay na Lupa Mecha, received. Sun Mecha, received. Heavenless Mecha, received. Kaizi Mecha, received. Russia Mecha, received. Liangliang Mecha, received. Zudrin Mecha, received. Subish Mecha, received. Ano to? Anong bagay yon? Asa ng Longguo Arcs? Master Tengli, signal shows. Yang mga mecha na yan ang 12 ancestral unang Longguo. Yung pinakamalaking gintot pulang mecha sa likod, yan ang Emperor Arc ng Qin Feng. Pula ginto talaga yan. Totoo, Emperor Arc nga. Si Qin Feng ginawang mecha ang arc nila. Ilang sikreto pa ba ang tinatago ni Qin Feng? Opisyal lang sinakop ng Longguo ang bahaging ito ng dagat. Mga ikatlong panig arc, agad lumayas. Ulitin ko, aalis kayo sa teritoryo ng Longguo ngayon din. Longguo, sobra na kayo. Pacific ay international na dagat. Kailan pa naging teritoryo ninyo to? Kasalukuyang panahon ng Ocean Era. Wala nang tinatawag na international waters. Sino mang may kontrol, kanya na ang dagat. Pacific, pag-aari na ng aming bansa. Itigil agad ang paglusob. Anong karapatan mo diyan? Ipausap mo si Qin Feng. CJ, ako ay tagapamahalang panghuling digmaan ng Longguo. Ang dating Pacific, pinalitan na ng Longguo Sea. Bibigyan kayo ng 3 minuto para umalis. Kundi, pananagutan nyo ang anumang mangyari. Ba't naging sobrang lupit siya ngayon? Hayop na sim, wala na bang tao sa Longguo? Paano siya naging commander? Commander, masama ito. Leviathan na halimaw, 3 nautical miles na lang layo sa atin. Malapit nang makapasok sa range ng pagkain niya. Anak ng. Dalian, paalisin si Longguo. Ali, subukan mong kausapin si Qin Feng gamit ang dati niyong relasyon. Papuntahin niya tayo sa loob ng Longguo Camp. Qin Feng, dati kasalanan ko yun. Sobrang busy sa trabaho, hindi kita nabigyang pansin.
Pero mahal pa rin kita. Palabasin mo kami sa Longgo Camp, please. Huwag ka nang magmatigas. Tapos ka na ba? Qin Feng, ako. Ulitin ko. Nasa harapan niyo ang teritoryo ng Longgo. Kahit isang hakbang pa, tutuluyan namin kayong atakihin. 12 ancestral Umecha, makinig. Higpitang bantayan ang depensa kapag lumagpas ang ATR. Walang paliwanag, diretsong palubugin. Qin Feng, ganito ka na ba kabagsik ngayon? Mahal pa rin kita. Nakakainis ka, Qin Feng. Paano niya nagawa yon? Nagmamakaawa na nga si Ali sa kanya. Hayop na simp, bakit di kami tinulungan? Sri, kayong dalaway walang silbi. Sana di ko na kayo isinama sa art. Dahil sa inyo siguro hindi kami pinayagang pumasok ni Qin Feng. Itapon niyang dalawang walang silbi. Tapon silang dalawa sa dagat. Tapos na. Patay na tayo rito. Hayop ka, Qin Feng. Hindi na kita titigilan, even bilang kaluluwa. Grabe naman yan. Ang AC Arc, nilamon ng isang kagat. May kakaiba dito. Kahit kasing laki pa ng Arc ang halimaw. Imposibleng malunok niya yung kasing laki niya. Sa tingin niyo may space ability ba siya? Parang yung mga halimaw na kayang lamunin ang mundo sa alamat. May access ang bibig niya sa ibang dimension. Possible din yun. Si Godzilla, nagpapalabas ng radiation breath. Yung malalim na dagat, kayang baluktutin ang metal. Kung kayang mag-space power ng halimaw, may sense. So ano nang gagawin natin ngayon? Atakihin pa ba? Laban pa rin. Kakakain lang niya ng isang arc. Malaki ang chance na naapektuhan ang energy at kilos niya. Ngayon ang tamang oras, pag natapos siya kumain. Ang kakaharapin natin ay isang walang takot na ultimate beast. Napakahalaga ng pananaliksik sa higanting halimaw na ito, Qin Feng. Kung may pagkakataon, siguraduhin ninyong maibalik ang kanyang bangkay. Napakahalaga nito para harapin ang krisis sa hinaharap. Kailangan bang dalhin ang bangkay? Ibig sabihin, hindi pwedeng gumamit ng ion bubble cannon. Kung hindi, masyadong malakas ang lakas nyon. Hindi may save ng buo ang bangkay ng halimaw. Naiintindihan ko, gagawin ko ang lahat. Group 12, sumama gamit ang Uji armor at tulungan akong patayin ang halimaw. Group 12, Wuhe, hawakan ninyo siya ng todo. Gawin ninyong oportunidad ako makaatake. Oops, masyadong malakas ang hatak ng Space Devore. Susubukan ng halimaw na ibaon sabay-sabay ang 12 mecha ng Zugu. 12 Zugu retreat agad. Murong mecha hindi rin makakaalis. Ako ang haharang gamit ang katawan ko. Mga kasama, samantalahin ninyo ang pagkakataon. Zurong Hao, tiisin mo yan. Pwede bang gamitin ang ion core cannon? Hindi na abot. Magsasakripisyo si Zurong para bigyan tayo ng ilang segundo. Hindi natin siya pwedeng hayaang masayang ang buhay niya. Diretso lusob. Mamatay ka. Nasa loob pa ang cockpit ni Zurong Hao. Basta ligtas ang tao, ayos lang. Sobrang tapang ng ability ng halimaw sa espasyo. Kaya niyang sabay pigilan ang 12 na mecha. Buti na lang nakuha natin siya. Grabe, muntik na akong kabahan kanina. Buti kalmado si Commander Qin. Isang atake lang, napatay agad ang Leviathan. Ang galing, malapit na tayong magkaroon ng bagong super technology. Patapos pa lang ang simula, mas marami tayong core tech, mas malakas ang loob natin harapin ang panganib. Mas lumalakas ang loob natin kapag mas marami tayong core na teknolohiya. Siguradong matutuwa si Matandang Sun. May live sample tayo ng space ability. Kontakin si Matandang Sun. Sabihan ang research team na maghanda. Bilisan ang pagdiskubre ng sikreto ng space ability. Ako na ang bahalang tumawag. Commander Qin, tapos na ang recovery ng bangkay ng Leviathan. Pwede na ba kaming pumunta sa Mars team? Pinapayagan ng ARC. Chief Lin, sobrang sira ang Zurong mecha. Uwi ba para ipa-repair? Group 12, Wu team, maghiwalay sa dalawa grupo. Isang grupo mag-escort kay Zurong at Jupiter mecha pabalik sa camp. Yung isa pa, kumalat at maging alerto. Sa ilalim ng dagat ay posibleng mayroon pa. Nakatagong mga di pa kilalang halimaw. Kung gusto nating mabuhay sa Ocean Era, hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Ang butong ito ay kinuha sa bibig ng Leviathan. Isa itong material mula sa mental space. Ito mismo ang dahilan, kaya nagkakaroon ng space vortex kapag lumalamon ang Leviathan. Kayang gumawa ng stable na microspace channel ang buto na ito. Ang nilamuan ay napupunta muna sa ibang dimension. Kaya niya nalulunok ang buong arc. Pwede bang gayahin ang ability na ito? Apat lahat ang ganitong klase ng buto. Pwede nating bigyan ng space power ang apat na mecha. Ngayon, meron na tayong basic solution. Dalawang paraan para gamitin. Una, space teleportation.
Bawat teleport hanggang 1,0,000 kilometro ang maximum. Pero malakas sa energy. Si Emperor Mecha lang ang kayang mag-sustain ng power. Ano pa ang isa? Yung isa, instant move o blink. Charge ng 1 segundo. Tapos kaya nang lumipat sa kahit saan sa loob ng 5 kilometro. Hindi nga malayo. Pero malaking tulong ito sa labanan. Pwede itong gamitin pang sorpresa. Ayos, may dalawang ability na tayo. Lalong lalakas ang Emperor Mecha. Subukan muna natin ang blink function. Success! Kompleto at maayos ang effect ng blink. Higit 1 metro lang ang error sa location. Dahil dito, hindi na tayo madaling maipit sa labanan. Test teleport na tayo. Target, North Pole. Wow, Glacier. Totoong nasa North Pole na tayo, hehe. Hahaha. Mula Pacific Ocean hanggang North Pole. Halos 1,000 kilometro. Agad nating narating. Ito ang magic ng space tech. Sandali, anong meron doon? Iyan ang art ng bansang beer. Mukhang winasak ng halimaw. Ang kapal ng yelo, hindi normal na lamig lang ang dahilan. May halimaw din pala sa North Pole. At may ice power pa siya. Kuya, kuha tayo ng satellite recording. Tingnan natin kung anong nangyari rito dati. Wenkyu, kumusta ang data ng transfer natin ngayon? Nakuha na ang satellite data. Ina-analyze na. Pinaka-latest sa glacier movement. Walang aberyang nakita. Within 1 kilometro ang exactness ng transfer. Pero may 20 minuto munang cooldown bago ulitin. Mababa ng higit 30 degrees ang North Pole. Ang tagal pa ng cooldown kahit malamig na. Pero kayang mag-teleport ng kalahati ng mundo sa isang gamit. 100 tons ng black crystal ore ang nagagamit. 20 minutes cooldown, mabilis na yan. Kung may develop pa natin ang head power ng Leviathan. Baka isang araw pwede na tayong mag-teleport papuntang buwan. Sa teorya, posible na. Nagbukas ng maraming oportunidad ang end of the world. Dati imposible, ngayon kaya na. Art ng beer country yan. Tingnan mo sa ilalim ng yelo. Esan. Enan. Ano yung halimaw na yan? Art ng panda country. Parang laruan lang sa kamay niya. Sobrang lakas ng pinsala. Normal pa yung halimaw sa tubig. Pero sa lupa, sobrang laki nito. Ang density ng buto niya, mas matibay pa kaysa Emperor Mecha. Ito ang halimaw na umatak sa beer country. May lakas at ice power siya. Halos perpektong war machine na siya. Pero kahit nakakatakot siya, parang cute din. Commander Jin. Art ng beer country. Emergency video link request. King Feng, tulungan mo kami. May nahanap kaming mahalagang resource sa ilalim ng glacier. Handa kaming ibigay lahat sa Dragon Country. Sige, sabihin mo muna kung ano ang kaya ng halimaw. Ice power at super lakas. Pang close range lang ang ice ability niya. Nakita na ninyo ang lakas niya. Hindi kinaya ng art namin ang impact niya. General, may emergency. Nilalabas ng halimaw ang ice power niya sa amin. Matutunaw kami sa yelo. Tapos na, Jeffen. Bilis, iligtas mo kami. Hindi na tayo aabot kung patagalin pa. Ang mga binti ko. Kinain ng halimaw na iyan ang arka bilang pagkain. Sobrang kakaiba nito, kaya pala kaya ng buto niya ang bigat niya. Lumaki pala siya sa pagkain ng metal. May 7 minuto pa bago mag-space teleportation. Palamigin muna to, maghanda sa labanan. Mas mabilis pa ang halimaw na to kaysa kay Leviathan. Hindi pabor sa tin ang liksi niyang umiwas. Malakas din siya. Parang papel lang ang arka ng bansang panda. Tingnan niyo ang tingin niya, para bang inaasar niya tayo. Gisingin ang higanting espada sa kanang kamay. Maghanda sa labanan. Ay, hindi maganda. Hinahawakan niya ang espada. Umatras pagkatapos itaas ang espada. Grebe. Ang tibay ng mga ngipin niya. Emperador, kanang kamay na armas. Ang material ng espada ay low-temp nickel steel. Kayang tiisin ang 196 degree K na lamig. Ang dali niyang napabasag.
Ang yelo ng halimaw na to, siguradong mas mababa pa sa 200 degree K. Kaya biglang naging yelo ang mga tao ng bansang beer. Sobrang baba ng temp na to. Kahit matibay sa lamig ang mecha natin. Pero di tatagal sa ganitong lamig. Tapos nakuha pa niya ang espada. 8 minuto pa bago ulit pwedeng mag-teleport. Kailangan pa ng 1 minuto para mag-charge ang teleport. Hindi tayo bibigyan ng chance. Lin 1Q, ihanda ang Yon Brief Cannon. Full power charge. Hintayin ang susunod kong utos. Nakuha ang utos. Ion Brief Cannon bukas na. Suna, mag-ready ng instant transfer. Target, 100 metro sa likod ng halimaw. Huwag munang i-fire. Hintayin ang utos ko. Nakuha ang utos. Ready na ang charge. Ion Brief, charge complete. Teleport. Fire. Yes, hahaha. Nagtagumpay. Natalo natin siya. Huwag muna magpakasaya, siguruhin nating patay na ang halimaw. Wala nang buhay. Kumpirmadong patay. Ayos, Commander Kin. Kuninin mo ang Arctic Glacier video mula satellite. 24 oras na surveillance. S-play na ba ngayon? S-play ang mahalaga. Parang nagwi-winter sleep yung halimaw. Ginising ng mga tao ng bansang beer mula sa yelo. Kaya siya nagalit. Hindi kaya niyang lumikha ng 200 degree K. Sanay na sanay siya sa matinding lamig. Hindi na niya kailangan mag-hibernate. Malamang may binabantayan siya sa ilalim ng yelo. Ibig mong sabihin, binabantayan ni Biscuit sila ang Black Crystal Mine. Sabi ng mga tao ng bansang beer dati. May natuklasan sila sa ilalim ng glacier. Baka yun na nga ang Black Crystal Mine. Commander Kin, pupuntahan ba natin yun? Maraming hindi tiyak sa end of the world na to. Kung may isa pang halimaw dito. Isang Emperor mecha lang tayo. Hindi tayo kakayanin mag-isa. Ready na ba ang teleportation? Nakapag-cool down na ang teleportation. Commander Kin, uwi na ba tayo? Maghanda na sa teleport sa pagpatay natin sa halimaw na to. Malaki na nakuha natin. Yung natira, balikan na lang susunod. Commander Jin. Humihiling ang yandi ng video ko. Hi. King Feng, napanood na namin ang laban nyo sa Arctic Glacier. Napanood na namin ang labanan nyo. Commander ka na namin para sa World Crisis. Nasa iyo ang pag-asa ng 1.4 bilyong katao. Solo adventure ka pa rin. Sobrang padalos-dalos mo na niyan. Linlao, aksidente lang kanina. Hindi pa tapos ang cooldown ng teleportation. Wala kaming nagawa kundi mag-improvise. Urgent ang sitwasyon. Kailangan natin kumilos agad. Sige na, Linlao. Qin Feng, nais lang nilang A-test ang teleportation. Sino ba mag-aakala na makikita yung I-Star? Qin Feng, pinapunta ko na ang 2 Jupiter Arcs. Ihanda mo na sa akin ang I-Star na yon. Salamat, Grandpa Sun. Buong-buo pa ang bangkay ng halimaw. Ready na para dalhin sa research team. Walang anuman. Buti nga at may mga bagong bagay pa akong napag-aaralan kahit matanda na ako. Sobrang saya ko nga eh. Sige, aayusin ko pa labs. Aasikasuhin naming maaga ang secret ng freezing. Hi. Sige, hindi na rin ako magsasalita pa. Basta, bago ka mag-adventure ulit, isipin mo rin ang posisyon mo. Natatandaan ko na. Salamat sa pag-aalala, Linlao. Nakakainis na mga taga-Dragon Country. Kayang-kaya naman nilang patayin ang Ice Giant, pero iniwan nila ang tao natin na walang tulong. Buti na lang at nauna tayong sumakay ng lifeboat. Nakaligtas ang arka. Pero ngayon, lahat ng arka natin sira na. Ano gagawin natin ngayon? Meron tayong Giant Beast. Sa dugo niya, may matinding freezing power. Dalhin natin siya sa British Union. Pag nakipag-partner tayo sa kanila, makaimbento tayo ng frozen weapon. Pag nangyari iyon, hindi lang Dragon Country, kundi pati buong Ocean Theater sa atin na rin. Kung ang Dragon Country, pinalakas ng monster, kaya rin natin. Tatlong buwan na tayo sa Ocean Era. Tapos na halos ang galaw ng Cross. Iminumungkahi kong buksan ang Underground City. Ano pong opinyon nyo? Sang-ayon ako. Ang arka ng Azure Dragon Group hanggang kalahating buwan na lang.
Pag di in-adjust, magkakagulo talaga. Ang arka, ang emergency lang talaga yan bilang transition sa sea disaster. Mahirap tumira dito ng matagal. Sa arka ng Black Tortoise Group, may nagkakaproblema na sa pag-iisip. Hindi ako sang-ayon. 2 milyon sa isang underground city. 3 buwan pa lang tayo sa post-apocalypse. Paano kung may lindol ulit? Pag may nangyaring masama, hindi matutumbasan ang magiging danyos. Pero kung maubos resources natin, magkakagulo din at baka mas malala pa. Pareho lang din ang laki ng pinsala. Hindi ako sang-ayon. Mas maaga pa para sundin ako. Hintayin pa natin. Tahimik muna lahat. Pakinggan natin ang plano ni Qin Feng. Dapat nang buksan ang underground city. Pero di pwedeng balwalain ang problemang dulot ng crust movement. Kaya mechanical land project ang gagawin ko. Mars 88 Research Arc. Nalampasan na ang deep sea deformation energy issue. Ang enerhiya ng Black Crystal Mine, kayang i-upgrade lahat ng arc. 10,000,004 Beasts Arc, pwedeng gawing 500 mech land. Eksaktong sapat sa lahat ng underground city. Arka gagawing lupa, hahaha, direto sa ilalim ng underground city. Solusyon sa lindol at resource problem. May mobile defense pa rin mula sa ARC. May built-in weapon system ang ARC. Pag may halimaw, pwedeng mag-counter agad. Mas ligtas kaysa regular na underground city. Galing ng ideya na to. Ang galing talaga, astig. Hahaha. Pagkatapos ng conversion ng Mechland, mananatili pa rin ang living space ng ARC sa loob. Sa itaas, parang totoong lupa na ang paligid. Pwede magtrabaho ang mga tao sa iba-ibang gawain para makaipon ng points. Points, pwedeng gamitin para tumagal sa mechanical land. Sang-ayon ako sa Mechland plan. Hahaha, sang-ayon din ako. Hahaha, sang-ayon kami. Hahaha. 000 isa Mechland ready na para mag-transform at mag-dock. Ha! Azure Dragon isa transformed na. Azure Dragon 2, tapos na ang docking. Azure Dragon 3, tapos na rin ang docking. Echo 5 Arc, tapos na ang docking. Report, Commander Ken. 00 isa Mechland, tapos na ang first part ng docking. Ayos, patayin ang mga propulsion device. Maghintay sa lugar, Mechland. Opo. Pinuno ng panda. Bakit ka nandito? Nakikita mo rin. Wala na akong ARC ngayon. Kaya sumama ako sa alyansa ng walang takip silim. Gagamit ako ng espesyal na bagay. Kapalit ng kontrol sa isang ARC ng inyong samahan. Anong bagay? Dugo na nilalang na kayang sirain ang ARC. Malamang na may taglay itong kakaibang kapangyarihan. Sana totoo ang sinasabi mo. Alam mo naman ang mangyayari kung iba. Ito ba ang sinasabi mong kayamanan? May napansing matinding, hindi kilalang enerhiya. Parang kaya nitong dugo baguhin ang temperatura. May kakayahang magyelo ito. Mas malakas pa kesa sa anumang teknolohiya ng paglamig ngayon. Isang bote lang ito ng dugo. Kung buhay na nilalang ito, hindi natin alam gaano kalakas. Kaya pala kayang sirain ang ARC. Saan niyo nakuha ang dugo? Dugo ito ng yelo higante. Kaya nitong maglabas ng 200 degree na lamig. Kahit mecha ng Dragon Country, muntik na talo. Dragon Country. May transformation mecha sila, Shuni, at 11 megaton yon cannon. Itong yellow higante, napatay ng Emperor mecha ng Dragon Country. Dragon Country, lahat arid people. Darating ang araw, magkakaroon tayo ng labanan. Kailangan magsama tayo para buuin ang yellow weapons. Para mabawi ang laban sa Dragon Country. Aayusin ko ang lahat ng science team para tumulong. Kailangan mo mauna sa breakthrough bago sila. Hahaha. Sa wakas, hindi na kailangang siksikan sa ARC. Hey, ito ang mechanical land. Parang totoong city sa lupa. Pwede pa magpaaraw. Sobrang sarap dito. Kahit Emperor Arc, mas malaki ang loob kaysa ibang Arc. Pero kumpara sa tunay na langit, hindi pa rin maikumpara. Haha, King Feng. Nabuo na natin ang yellow technology ng yellow higante. Matandang Sun. Sige, sabihin ang detalye. Sa beer paw ito naglalabas ng high pressure gas. Nagpapalawak para sumipsip ng init at magpalamig.
Tinatawag naming bubble principle ang teknolohiya na iyan. Dati hanggang 50 degree Q lang. Ngayon diretsong 260 degree K na. 260 degree K. Mas mababa pa ng 70 degree K kaysa dati. Sa ganitong sobrang lamig, maraming materyales nagiging superconducting. Malaking tulong ito sa energy transmission at weapon upgrades. Tama, bukod sa austenite steel. Halos walang materyales na kayang tiisin ang ganitong lamig. Sa susunod, malaki ang papel nito sa labanan ng mecha. Austenite steel. Pwede ba mag-mass produce ang ganitong steel? Kinboss, yung 304 stainless steel sa thermos natin. Austenite steel din yun. Matagal nang mass-produced itong stainless steel. Pwede natin ilagay sa Emperor Mecha at 12 bronze. Walang problema. Nung una gawa ng ARC, hindi namin naplano ang 200 degree ko lamig. Ganito ka-ekstreme na lamig. Aayusin ko agad ang pagpalit sa mga mecha. Hahaha. Kinfeng, may gusto akong pag-usapan privately. Kinfeng, napansin mo ba? Sa mga buwang ito, ang mga gigantes na napatay natin. Godzilla, Leviathan, Yellow Gigante. Isa lang bawat klase. Napansin ko rin, bukod sa napatay nating gigantes, may nakita ring ibang mga gigantes. Solo lang din lahat. Anong ibig sabihin nito? Sa normal ecosystem, imposibleng isang isda lang sa isang tubig. Kung isa lang ang isda, malamang someone ang nag-alaga. Kung inaalaga ang mga gigantes, ano nang tingin natin bilang tao? May observer nga ba talaga sa mundo? Kinboss, may easily activity. May civilians na, kunwari reconnect sa pamilya, nagpapadala pala ng data ng mechanical land natin. Taon 2030. Era ng Oktubre. Ocean Age, April 15. Tingnan mo, Emperor Mecha ni Kinfeng. Siya ang nagproprotect sa atin sa Apocalypse. Salute kay Kinfeng. Hahaha. Ngayon ay Oktubre 1 sa Gregorian calendar. National Day din ng Dragon Country. Sa buong taon, Dragon Country ay hinarap ang Ocean Apocalypse. Kinboss, lately, dumami ang nag-apply na reconnect sa pamilya abroad. May abnormal na content sa communication ng ilan. Anong problema exactly? Hindi lang simpleng kamustahan ang usapan. Laging may progress ng mechanical land. Mecha deployment location. May iba pa nga, tinanong ang Black Crystal Reserve natin. Holiday pa, pagbawal ang reconnect, parang hindi humen. With monitoring system natin, kaya naman nating full monitoring, ordinaryong tao lang ang kumokonek abroad. Hindi naman sila nagpapakita ng galit o dissatisfaction. Kaya tanong ko, dapat bang hulihin sila, Kinboss? Pwede kang maghuli ng magnanakaw ng maraming beses, pero hindi pwede magbantay ng tuloy-tuloy. Bukod sa Dragon Country, walang ibang natira kundi alyansa ng walang takip silim. Since hindi pa sila sumusuko, gamitin ang chance na ito, tanggalin sila. Wow, may mechanical land na ang Dragon Country. Parang before Apocalypse, buhay pa rin. Mas maganda pa nga kaysa dati. Apply na lang sa Dragon Country. Mas okay sumama sa kanila kaysa magmukmuk sa ARC. Loko, pinaka-exclusionary ang Dragon Country. Kapag pumunta tayo, slaves lang tayo. Tama, pinagsama nila ang ARC at ginawa itong mechanical land. Bawas ang power ng underwater exploration. Basta makahanap tayo ng oportunidad, pwedeng lampasan sila. Pinuno, sir, may bagong impormasyon. Dragon Country nakadiskubre ng ancient runes. Nasa malapit lang sa area natin sa dagat. Hahaha, 300 nautical miles ang layo mula sa atin. Action na kaagad tayo. Kaya natin unahan ang Dragon Country. 0 days, Dragon Country may teleportation. Hindi tayo makakakumpara sa bilis nila. Hahaha, hindi pa nyo alam. Pinipigilan na ng Dragon Country leader si King Feng mag-adventure. Kahit Emperor Mecha, matagal nang hindi lumalabas. Art nila gagamitin para integrate. Mahina na ang underwater exploration. Ito ang best chance nating mang-agaw. Hahaha, paano kung biglang lumabas ang Emperor Mecha? Hahaha, kailangan sumugal para yumaman. Kahit dumating si King Feng, kahit 8 art natin, talo pa rin. Isang Emperor Mecha lang. Pinuno, sir, walang nakitang energy abnormality. Walang resources dito. Imposible, baka mali ang coordinates nyo. Hindi pwedeng mali. Coordinates ay dito nakaturo. Tama ang coordinates. Siguro mali ang galaxy. Dragon Bond ba? Naku, Dragon Country pala may kasalanan. I connect si King Feng. Tatanungin ko siya, bakit mo kami dinala dito? Dragon Country, anong balak nyo? Kami sa Guild to Alliance, 8 art lang. Hindi ba kasya kami sa inyo? Ako nga dapat magtanong, anong balak nyo? Ninakaw ang mechanical land at mecha info namin. Anong motibo niyo talaga? Puro private civilian acts yan. Hindi ako nag-utos. Mag-espiya sa Dragon Country. Malakas ang Dragon Country. Hindi kami makakapagsimula ng away sa inyo. Kung tatanggapin niyo kami, handa kaming sumanib sa Dragon Country. Tutulong sa mechanical land projects. Commander Kin, anong tingin mo? Hindi ako impressed.
hindi ka kabilang sa amin. Iba ang puso mo. Hindi kita matatanggap. King Feng, hindi mo kami binigyan ng buhay na paraan. Huwag kang magulat kung magpapatayan tayo. Ihanda ang Frost Cannon. Hahaha, hindi mo inakala, ano? Sa dugo lang ng gigantes, nagawa na naming replicate ang Frost Cannon. 260 degree K sobrang lamig. Kahit Emperor Mecha ng Dragon Country, hindi kaya. Basta patay si King Feng. Dragon Country, walang leader. Lahat ng lupa at resources, amin na. Mga taga-Dragon Country, mamamatay kayo. Hahaha. Data shows, walang nagaibang toughness ng Emperor Mecha. Kabuang temperature bumaba ng 5 degrees. Walang epekto sa performance. Yan lang ba ang kaya ninyo? Nakakadismaya. Tikman niyo naman ang teknolohiya ng Dragon Country. King Feng. Balak mo kaming ubusin. Sabay-sabay na lang tayo. Sige, labas na tayo. Ano yan? Ay, hindi maganda. Lalaglag ang may-ari ng bahay. General Qin, ang kaliwang braso ng Lijiang ay nasira. Sira ang weapon system. May kakaibang fluctuation sa energy core ng Kongma. Di na kayang lumaban. Matindi ang pinsala sa lahat ng member ng Group 12 at Unit 5. Walang kakayahang lumaban pansamantala. Buong-buo pa ang core parts ng Emperor Beast. Pwede pang lumaban ng normal. Saan pumunta ang huling arko nila? Di alam, bigla na lang nawala ang signal 1 milya sa unahan. Ubusin hanggang sa ugat. Habulin sila, buhay o patay dapat makita. May patay dapat may bangkay. Boss Kian, dito nawala ang signal nila. Sigurado akong pumasok sila sa blue space. Masyadong delikado bumalik dito. Nawalan na ng lakas ang 12 suuunit. Tayo na lang ang natitirang mecha, wag basta-bastang sumugod. Ibang klase talaga ang lugar na to. Malaki ang tsansang may malaking oportunidad sa ilalim. Kung maunahan tayo ng Sun Never Sets Alliance, baka mawala lahat ng advantage natin. Pero ikaw ang general namin, bawal kang isugal ang buhay mo. Doomsday preparations ng Dragon Country. Ang general ay hindi kailanman duwag na nagtatago. Siya ang nangunguna at umaakay sa lahat ng taga-Dragon Country. Kailangan kong pumasok ngayon. Sino mang natatakot, pwede nang magpaiwan. Hindi ako takot. Susunod ako kay General Qin. Sulit kahit mamatay ako dito. Napatunayan na ng maraming beses. Laging tama si General Qin. Buong tiwala kami sa'yo. Sobrang misteryoso ng lugar na to. Sayang kung di natin susubukan pumasok. Sasama na rin ako. Sige, pero dapat ipaalam muna sa iyong di. Kasi pagpasok natin baka mawalan tayo ng koneksyon sa labas. Ipadala natin ang location at sitwasyon natin sa Yongdi. Okay. Godzilla Leviathan Monster. Lahat ay estatwa ng halimaw. Ano ba talaga ang lugar na to? Yung mga halimaw na nakita natin dati. Baka dito talaga sila nanggaling. Itong dalawang salita. Posible na ito talaga ang Dragon Palace. Sandali, wag munang pumasok. Malakas ang energy fluctuation sa loob ng palasyo. Na-analyze na ng Emperor. Tapos na ang analysis. Special energy fluctuation 2. At ang lakas dito, kumpara sa school ng Leviathan Monster, 10,000 beses mas malakas. Ano? 10,000 beses? Ang isang Leviathan School. Kaya tayong teleport ng libu-libo kilometro. 10,000 beses, madali na lang tayong makarating kahit sa araw. Sobrang delikado dito. Huwag na talagang magpatuloy. Dapat maging bayani ang buhay mo. At maging malakas kahit sa kamatayan. Kailan pa natakot ang Dragon Country sa panganib o kamatayan? General Qin, baka pwede mong ipasa ang command sa akin. Umalis ka muna. Wala nang oras. Arko ng Tribal Alliance iyon. Malaking posibilidad na nasa loob na sila ng palasyo. Kung mamatay ako, may iba pang pwedeng maging general. Pero kung maunahan tayo sa space technology, baka mamatay ang buong Dragon Country. Emperor Mecha, full speed ahead. Hindi pwedeng maunahan tayo ng Sun Never Sets. Hindi maganda. Laser attack. Sinugod tayo.
Di niyo inasahan to, di ba? Na-discover din namin ang Near-Vit Snake Essence. Ang shot na ito, equivalent sa 100 milyong beast. Kahit anong lakas ng mecha, hindi makakayanan. Pag natapos maayos ang Emperor Mecha at napalitan ang system namin, hindi na makakalaban ang mga iba pang Dragon Mecha. Kami na ang maghahari sa mundo. Ahahaha. Impossible. Nasa dibdib ang Wisdom Stone ng Emperor's Sword. Kanina nahuli na siya. Bakit nakatayo pa siya ngayon? Nakakainis kayo, Dragon Country. Sinadya nilang ilabas ang fake na Wisdom Core. Ang location, Wisit. Kahit Leon, todo lakas kahit kuneho lang kalaban. Alam naman naming may espiya sa grupo nyo. Mga tanga. Baka akala nyo yung arko namin. Pag naging mecha form, hindi na pwedeng galawin? Ready na ang warship. Atake ba agad? Tira na, ubusin sila. Dali, connect sa Emperor. Handa kaming ibigay lahat ng research data. Iligtas niyo naman kami, Dragon Country. Hindi tinanggap ng Emperor ang connection natin. Kanina muntik na akong madisgrasya. Kahit Diyos tinutulungan na ang Dragon Country. Hintayin niyo ako, ngayong di niyo kami napatay. Balang araw, babalik ako para magiganti. Sayang, tapos na ang laban. Ihanda na ang Frozen Doomsday. Nakatanggap, Frozen Doomsday device activated. Tapos na tayo, may freeze tech din ang Dragon Fruits. At mas malakas pa sila. Full speed ahead. Huwag magpahabol sa yelo. General Kin, lahat ng lifeboat kontrolado na. Paalisin ang freezer mode. Tanggalin na ang glacial mode. Na-receive. Ha, that's Imperial Flame. Dumating na sina Linle. Qin Feng, nilagay mo na naman sarili mo sa peligro. Kung di nag-message si Suna ng advance, di namin malalaman. Pinasok mo pa ang sobrang peligrosong lugar. Totoo pala ang Dragon Palace Legend. Paano niya nahanap itong lugar na to? Old Man Lee, hindi pa panahon para magtanong. Natalo na natin ang kalaban. Handa na tayong mag-explore sa loob nitong Dragon Palace. Nakakainis yang siling lang. Tingnan nyo. May bato doon. May nakasulat sa ibabaw. General Qin, sinusuri na ang nilalaman ng stele. Tungkol sa pinagmula ng Dragon Palace at ng mga tao. Noong unang panahon, lumakad ang tao gamit ang Spirit Stones. Ang mga halimaw, ligaw sa universo sa tulong ng kakaibang kakayahan. Pantay ang mga tao, Diyos at Spirit ng lupa, top 3 tribes. Sinasamba ng lahat ng lahi. No 69, pinagsanib na puwersa ng mga Diyos at Earth Spirit para lusubin ang mga tao. Natalo ang mga tao, tumakas sa 4 na dagat. Ang Dragon Palace ay labi ng sinaunang tao. Ginamit ang spiritual sense para puksain ang 108 halimaw. Para magamit ng susunod na henerasyon ng lahi ng tao. Ang teleportation array ay nasa gitna ng Dragon Palace. Bubukas tuwing 129,600 taon. Tuwing umaandar ang teleportation array. Pagkakataon natin para bawiin ang ating tahanan. Pero pagkakataon din ng kalaban na lipulin tayo. Sa nakaraang 6 na sakuna, palaging talo tayo. At 11 taon na lang bago ang susunod na sakuna. Ibig sabihin, ang sunod-sunod na paggalaw ng mundo. Senyal na nagsisimula ang altar. Ganun kabihira ang 129,600 taon. Tayo pa nakatsamba. Mananalo na kaya tayo ngayon? Nalampasan natin ang apokalipsi ng dagat. Ano pang dapat katakutan? Kung kinakailangan, handa tayo sa isa pang apokalips. Ibang-iba na ang direksyon natin ngayon. Minsan wala tayong magic tulad ng sinaunang tao. Pero may mecha tayo. At hand cannons. At may space tech na baka mas advanced pa. Tama si Qin Feng, agham ang susi ngayong panahon. Ang ganda ng siyensya dahil hindi mo kailangan maging alagad. Makakapag-operate ka ng mga heavy weapon gaya ng ion energy cannon basta may sapat na resources. May pagkakataon tayong talunin ang God at Earth Spirit race. Kumanda sa utos, General Qin. Ano ang plano mo? Susunod kaming lahat sa'yo. Nga, General Qin, magbigay ka ng utos. Wala ka pang naging maling desisyon. Buong tiwala kami sa'yo. Suggest ko, ready tayo sa 2 plano. Una, tutukan ang C5 Heavenly Palace plan. A-upgrade ng todo ang mecha at energy system. Buuin ang Star Level Battle Force. Pangalawa, simulan ang transfer ng tao. Gamitin ang teknolohiya ng Dragon Palace. Gumawa ng Interstellar Teleportation Array.
Maghanap ng ibang planeta para tirahan. Siguraduhin natin kontrolado lahat. Buong mundo nasa atin na ngayon. May 11 taon pa tayo. Confident kaming matatapos ang 2 plano. May basihan na ang tech natin dahil sa Dragon Palace. 10 beses bibilis ang research natin. Hahaha, 1.4 billion people, united. Ngayon, panalo ang lahi ng tao.